Kinainisan siya ng lahat sa pagiging mahina at sinumpang bata, ngunit siya pala ang pinakamalakas na wizard na nabubuhay. Si Seth ay isang malas na talunan na naninirahan sa mahikal na mundo kung saan ang kanyang bayan ay nasira sa pag-atake ng halimaw. Sa kabutihang palad, si Alma na isang wizard na putol ang braso at tumayong kanyang ina, ay nailigtas ang kanyang buhay at inampon siya bilang kanyang estudyante. Hindi pa kayang kontrolin ni Seth ang kanyang mahikal na abilidad, ngunit upang magyabang sa kaibigang si Tommy, ninakaw niya ang mga aklat ng magic ni Alma at sinubukang gamitin ang ilang kakaibang spell mula rito. Hindi gumana ang mga ito kaya nagpasya siyang gamitin ang kanyang sariling mga spell. Inipon ni Seth ang magic sa kanyang kamay at sinambit ang pangalang sa tama bago paliparin ang isang malaking bato sa himpapawid. Ang bato ay bumagsak sa isang bukid at isang grupo ng galit na mga bakang elepante ang sumalakay sa kanya, kaya napilitan siyang tumakbo. Mabutit dumating si Alma at ginamit ang kanyang wind magic upang pigilan ang mga hayop at iligtas siya sa kahihiyan. Tuturuan na niya ito ng leksyon para sa kanyang patuloy na pagiging pasaway nang simula siyang batuhin ng mga mamamayan at tawaging halimaw. Sinubukan siyang ipagtanggol ni Seth, ngunit alam ni Alma na ang mga uslak na ito ay hindi nag-iisip kaya umalis na sila para umuwi sa kanilang lumilipad na bahay. Sa bahay, pinilit si Seth na linisin ang mga pader bilang parusa, habang sinasabi ni Alma na ang mga taong iyon ay mga mapangdiskriminang uslak na galit sa mga wizard. Naiinis siya sa pagtrato ng mga tao sa mga wizard, samantalang sila naman ang humaharap sa mga halimaw. Sinabi ni Alma na hindi naiintindihan ng mga uslak ang magic, kaya iniisip nilang tulad rin ito ng mga halimaw. Ito ay nagbigay kay Seth ng ideya at nagpasya siyang maging pinakamalakas na wizard at tapusin ang lahat ng mga halimaw upang mabuhay ang lahat sa kapayapaan. Siya ay tumakas ng bahay kinabukasan para muling ipakita kay Tommy ang kanyang magic, ngunit nalaman niyang ayaw na ng mga uslak na magulang nitong makisalamuha siya sa mga wizard. Nainis si Seth at sinabing hindi nila maintindihan kung gaano kaangas ang magic. Biglang napansin ni Tommy ang isang bagay na nahulog mula sa langit at nakilala ito ni Seth bilang itim at puting itlog ng halimaw. Napagtanto ni Seth na ang itlog na tila zebra ay papunta sa bayan at si Almay nasa ibang lungsod upang lumaban sa isang halimaw, kaya nangangahulugan itong kailangan niyang kumilos at protektahan ang mga uslak na taong bayan. Sinabihan niya agad si Tommy na lumikas at siya na may bumalik sa bahay at naghanda para sa laban na may dalang mga mahikal na sandata, pampasabog, at mga healing potion. Bago pa man siya makapagsimula, ang mga paniki ay nabitawan siya dahil masyadong mabigat ang kanyang mga dala at siya'y nahulog mismo sa ibabaw ng itlog. Hindi siya makapaniwala na siya'y nakaligtas, ngunit umarte na parang wala lang nang makita ang mga tao at sabihin sa mga itong siya na ang bahala sa halimaw. Biglang nabiyak ang itlog at lumabas ang isang halimaw na nagpalipad kay Seth, at agad naman siyang nagtapon ng isang bote ng pampasabog sa halimaw, ngunit wala itong epekto. Sunod niyang ginamit ang kanyang mahikal na espada, ngunit ito'y nasira sa pagtama at pinatalsik siya ng halimaw papunta sa isang gusali. Napagtanto niya na ang halimaw ay mas malakas sa kanya, ngunit napansin niyang si Tommy ay hindi na makagalaw sa takot at ang halimaw ay papunta na rito. Bumangon si Seth para protektahan ang kanyang kaibigan at salagin ang atake ng halimaw. Agad na tumakbo si Tommy nang sabihan siya ni Seth na tumakas at nadurog na siya sa braso ng halimaw. Sinubukan niyang lumaban, ngunit hindi siya makatayo nang biglang may atake na nagmula sa langit na nagpaatras sa halimaw. Tumingin si Seth sa taas at nakita ang isang grupo ng mga wizard na nakatayo sa lumilipad na walis. Pinigilan nila ang halimaw bago magpakilala ang kanilang leader na si Don at ang kanyang grupo bilang mga matapang na kwartet. Sinabihan niya ang mga mamayan na ipaubaya ang halimaw sa kanilang grupo at labis na nagalak si Seth na unang beses siyang makakita ng iba pang mga wizard maliban kay Alma. Hiniling niya kay Don na payagan siyang lumaban kasama nila at sinabing makakatulong siya. Ayaw ng mga mamayan na lumaban si Seth dahil ang kanyang mga sungay ay patunay na siya ay sinumpa, ngunit inangat ni Don ang kanyang sombrero upang ipakita ang pakpak at buntot ng demonyo sa kanyang kalbong ulo. Sinabi niya na lahat ng mga wizard ay sinumpa at walang pinagkaiba ang bata. May tiwala siya kay Seth at hiniling sa kanyang linlangin ang halimaw habang lumilikas ang mga mamamayan. Dahil dito, nagmadali ang matapang na kwartet upang ilikas ang mga tao at naghintay si Seth sa paglaya ng halimaw sa kanyang harapan. Gumamit siya ng espesyal na galaw na Titan Punch, ngunit walang epekto ang atake sa tumatalbog na halimaw. Napilitan si Seth na tumakbo habang hinahabol siya ng halimaw.
Tumalon siya ng mataas gamit ang isang poste at sinipa sa mukha ang halimaw na nagdulot ng pinsala. Pagkatapos, sinubukan niyang atakihin ang halimaw mula sa likod, ngunit pinatalsik lang siya nito sa watchtower. Napaisip siya kung paano niya gagambalain ang halimaw at nagkaroon siya ng ideya na gumamit ng matibay na kadena upang hulihin ito. Nagsimulang magtapon ng mga bato si Seth sa halimaw habang iniisip na ito ay hindi na delikado, ngunit nagipon ang halimaw ng kapangyarihan at nagpakawala ito ng malakas na beam. Nagawang makaiwas ni Seth sa delikadong atake, ngunit bigla niyang narinig ang sigaw ni Tommy. Nalaman niya na si Don at ang kanyang mga kasama ay mga magnanakaw at tinali nila ang lahat ng tao sa bangko upang magnakaw ng pera. Nakarating si Seth sa bangko at narinig ang kanilang masamang plano, kaya tinanong niya kung ano ang kanilang ginagawa. Ipinahayag niya na tungkulin ng mga wizard na iligtas ang mga tao mula sa mga halimaw at tinawanan ito ni Don. Sinabi niyang walang saysay ang pagligtas sa mga taong lagi lang silang pinagtatabuyan at bumabait lang kapag may halimaw na sumasalakay. Pinatunayan ito ng mga mamayan nang ibintang nila kay Seth ang pagdating ng halimaw at pagtulong sa mga magnanakaw na ipinamukha lalo sa kanya ni Don. Itinapon niya ang isang supot ng ginto kay Seth bilang pasasalamat sa kanyang pang-aaliw sa halimaw, ngunit galit niya itong sinuntok sa mukha at pinalipad sa pader. Pinabagsak niya ang dalawa pa, ngunit nang atakihin na niya ang isa pa, bigla siyang tumalsik dahil sa shield magic nito. Si Seth ay bagsak na ngunit ayaw siyang tapusin ni Don. Iniwan niya itong buhay upang makita nito kung paano siya tatratuhin ng mga mamamayan kahit na isinugal niya ang lahat para iligtas sila. Biglang nakawala ang halimaw mula sa mga kadena at pumunta sa direksyon ng bangko, kaya't nagpa siya si Don na tumakas. Mabilis na dumating ang halimaw sa bangko. Lahat ay natakot sa pag-iipon nito ng kapangyarihan, ngunit tumayo si Seth sa harap nila at ipinahayag na magiging maayos ang lahat. Nagpakawala ang halimaw ng isang magic beam at sinalag ito ni Seth gamit ang kanyang mga kamay at ang guwantes na nagpapahintulot sa kanyang gumamit ng magic ay napunit. Natapos ang atake, ngunit nagsimula ulit ang halimaw na maghanda ng isa pang atake. Nagipon si Seth ng kapangyarihan sa kanyang mga kamay bago makaatake ang halimaw at nagpakawala siya dito ng isang malakas na Titan Punch. Nabutas ang katawan ng halimaw sa kanyang atake at napaluhod si Seth habang inaakalang tapos na ang laban. Ngunit bumangon uli ang halimaw at wala nang natitirang lakas si Seth upang harapin ito. Maswerte't nakabalik na si Alma mula sa kanyang misyon at tinapos ang halimaw upang iligtas ang kanyang estudyante. Dinala niya ito pabalik sa bahay kung saan siya ay nagising sa sakit ng katawan. Nang makita si Alma, agad niya itong binomba ng mga tanong tungkol sa kung ano ang nangyari sa mga mamamayan. Sinabi niya na ligtas ang lahat at nahuli rin ang mga magnanakaw. Si Seth ay nakahinga ng maluwag ngunit hindi masaya si Alma dahil gumamit siya ng magic na walang guwantes kahit na ipinagbawal niya ito. Walang ibang wizard ang nakakagamit ng magic na walang espesyal na guwantes, at gusto ni Alma na maging ligtas si Seth mula sa mga banal na kawal na ayaw sa mga wizard at tinutugis ang mga kagaya niyang kakaiba. Naniniwala siyang nakita ng mga mamamayan ang lahat at tiyak na sasabihin nila ito sa mga kawal, ngunit naniniwala si Seth na hindi nila gagawin yon. Hindi pinaniniwalaan ni Alma ang kanyang mga salita at iniisip na ito'y uslak para umasang tatanaw ng utang na loob ang mga mamamayan. Binanggit ni Seth ang kanyang pangarap na wasakin ang lahat ng halimaw upang magdala ng kapayapaan sa mundo. Sinabi ni Alma na imposible ito dahil napakaraming halimaw sa mundo at sumagot siya na kanyang hahanapin ang kanilang pugad at wawasakin ito. Huminga ng malalim si Alma habang sinasabi sa kanya ang alamat ng Radiant, ang pugad ng mga halimaw na kailanman ay hindi narating ng sinuman. Nanlaki ang mata ni Seth sa pagkamangha nang marinig ito at ipinahayag niyang hahanapin ang Radiant at wawasakin ito. Sinabi ni Alma na ito'y isang alamat lamang ngunit nais niyang subukan pa rin. Pinatulog na niya ito at naalala niya nang una niyang makita ang batang lalaki. Wala siyang maalala maliban sa pagligtas niya dito mula sa isang nasusunog na bayan kung saan nawala ang kanyang memorya habang pinoprotektahan ito. Walang ideya si Alma kung sino siya o sino si Seth, ngunit nagpasya siyang alagaan ito na parang kanyang sariling anak. Sinama niya ito sa kanyang paglalakbay at naglibot sila sa iba't ibang lugar upang humanap ng anumang palatandaan tungkol sa kanilang pagkakakilanlan. Walang makapagsabi sa kanila ng impormasyon at palaging umuuwi na walang progreso. Gayunpaman, alam ni Alma na siya ay isang wizard at gayon din si Seth. Isang araw ay tumanggap siya ng misyon para tumugis ng halimaw at iniwan si Seth ng mag-isa.
Habang siya ay bumubuo ng snowman, dumating ang ilang mga bata mula sa kalapit na baryo at nagsimula siyang atakihin ng mga ito. Tinawag siyang sinumpang halimaw ng mga ito at sinaktan siya kahit na sinabi ni Seth na wala siyang ginawang masama sa kanila. Hiniling niyang huminto na sila nang biglang lumabas ang kanyang kapangyarihan at nagpakawala ng malakas na shockwave. Pagbalik ni Alma, natagpuan niya na ang kanilang tahanan ay nasira at nawawala si Seth. Tinali siya ng mga mamamayan sa isang poste at nais nilang tapusin ito. Ipinahayag nilang kung madidikitan sila ng bata, sila rin ay mahahawa, ngunit nang sisilaban na nila ito, ang mga apoy ay biglang namatay. Lumitaw si Alma at hinawakan ang isang lalaki habang sinasabi na ito'y nahawa na rin. Nagbanta siyang hahawakan at bibigyan ng sumpa ang lahat kaya't nagtakbuhan sila para sa kanilang mga buhay. Pinakawalan ni Alma si Seth at habang ito'y umiiyak, naunawaan niyang dapat niyang protektahan ito mula sa mga uslak anuman ang mangyari. Ito ang dahilan kung bakit sila nakatira sa lumilipad na bahay upang walang makapanakit sa kanila. Nang makabalik si Alma mula sa pagmumuni-muni, kinuha niya ang mga pambatang damit ni Seth at napaisip kung gaano na ito kalaki ngayon. Sa sumunod na araw, ganap ng magaling ang mga sugat ni Seth at balak niyang tumakas para hanapin ang Radiant. Gayunpaman, kilala siya ng lubusan ni Alma at nagaantay na ito sa labas. Hindi niya ito pinagalitan at sa halip ay ibinigay sa kanya ang kanyang walis pati na rin ang ilang supply na makakatulong sa kanyang paglalakbay. Tinawag niya itong pamamaalam na regalo at pagkatapos ay ibinalik niya ang mahikal na guwantes na kanyang tinahimuli. Sinabihan siya ni Alma na mangakong hindi magiging isang halimaw at sumagot itong siya ang magiging pinakadakilang wizard. Umalis na si Seth ngunit bumalik siya para yakapin si Alma. Siya'y umiiyak habang sinasabi ni Alma na ingatan niya ang kanyang sarili. Siya'y lumipad na uli palayo at si Alma ay umiyak nang mawala na ito sa kanyang paningin. Tinitigan ni Seth ang mga mamamayan sa lungsod at nagpaalam din siya sa mga ito. Kinawayan niya ang mga ito sa huling pagkakataon at nagsimula sa kanyang paglalakbay na hanapin ang Radiant. Sa kasamaang palad, bumangga siya sa isang vessel ng banal na mga mandirigma at naaresto. Sinubukan niyang magdahilan ngunit hindi sila interesadong makinig at tinangka siyang hulihin gamit ang puwersa. Sinuntok niya ang ilan sa kanila ngunit pinagtulungan siya ng mga ito. Pinalipad niya lang ang mga ito gamit ang kapangyarihan at sigurado na ngayon si Kapitan Darth Dragunov ng banal na mga mandirigma na ito'y isang wizard. Sinabi ni Mr. Eyepatch kay Seth na lahat ng mga wizard ay dapat arestuhin kung hindi sila makakapagpakita ng kahit anong permit o identifikasyon. Sumagot si Seth na ang batas ay wala sa katuwiran ngunit walang pakialam ang kapitan sa kanyang opinyon at iniutos sa mga tauhan na arestuhin ito. Kinuha nila ang kanyang gamit at inilagay siya sa isang hawla na gawa sa itim na pilak na pumipigil sa mga wizard na makagamit ng magic. Ipinaalam ni Darth na siya'y ipadadala sa bilangguan ng 10 taon dahil lang sa pagiging wizard na walang permit at tinanong ni Seth kung paano na niya mahanap ang Radiant. Alam ng kapitan ang alamat ng Radiant at sinabi niya kay Seth na ang salitang iyon ay bawal banggitin kahit kailan kung pinapahalagahan niya ang kanyang buhay. Matapos nito'y ibinaba na si Seth sa kabila ng kanyang patuloy na pagrereklamo. Sa madilim na kwarto, naalala niya na lagi siyang sinasabihan ni Alma na itago ang kanyang mga sungay. Naalala niya rin na sinabihan siya nitong magtungo sa bayan ng Artemis kung saan nagtitipon ang mga wizard at mananaliksik. Naniniwala si Alma na sa Artemis ang may pinakamataas na tsansang makakuha siya ng impormasyon tungkol sa Radiant. Sinabihan siyang hanapin ang makapangyarihang wizard na si Yaga at pinayuhan siyang iwasan ang dilaw na pusa sa bayan. Habang binabalikan ni Seth ang mga puntong ito, binuksan niya ang kanyang mata at nakita ang isang maliit at kakaibang ibon sa harapan. Ikinagulat niya ito at ang ibon ay lumipad upang magtago sa buhok ng babae sa kabilang selda. Mapapansing may topak ang babaeng napakakapal ng buhok nang siya'y magising mula sa mahabang tulog na tila hindi nababahala na siya'y nasa isang hawla. Nagpakilala siya bilang si Melly, isang wizard apprentice mula Artemis, at sinabi niya kay Seth na siya ay nasa isang misyon nang siya'y maligaw at mauwi sa sitwasyon na iyon. Nagkataon naman na siya'y papunta sa bayan ni Seth upang kunin ang mga labi ng halimaw doon. Sinabi ni Melly na ang tanging makakapagpatunay ng kanyang pagkakakilanlan ay ang kanyang boss na si Doc at umaasa siyang mahahanap siya nito sa lalong madaling panahon. Nang sila ay nagkakaigihan na para maging magkaibigan, ang airship ay umalog at makikitang ang vessel ni Doc ay nahuli ng banal na mga mandirigma. Pinakita niya ang kanyang identifikasyon, ngunit dala niya ang mga labi ng halimaw na hinuli ni Seth
kaya nais niyang makalabas sa gusot na iyon sa lalong madaling panahon. Nakita siya ni Melly at nagtanong ito kung siya ay naroon upang palayain siya. Nagulat si Doc na makita siyang nahuli at nagtanong kung ano ang nangyari. Sinabi niya na siya'y naligaw habang sinusubukang kunin ang labi ng halimaw at napagtanto ni Doc na yon na ang katapusan nito. Dumating si Dart at iniutos na hulihin rin ito dahil ang pagmamay-ari ng labi ng halimaw ay labag sa batas. Ngayoy 3 na silang nasa mga hawla at ayaw nang makausap ni Doc ang kanyang lutang na assistant. Tinanong siya ni Seth kung siya rin ay isang wizard mula Artemis at sinabi niya na siya ay isang mananaliksik at kinuha niya ang bangkay ng halimaw para suriin. Pinagmalaki ni Seth na siya ang tumapos sa halimaw na yon, ngunit hindi masaya si Doc na labis ang pinsalang ginawa niya dito. Sinabi niya sa masungit na lalaki na siya na lang ang lumaban sa susunod para wala siyang reklamo, ngunit masyado itong duwag para gawin iyon. Matapos ay binanggit ni Seth ang kanyang pangarap na wasakin ang Radiant para mabago ang mundo, at habang si Doc ay natawa lang doon, si Melly ay natuwa sa ideya. Sunod ay hiniling ni Seth kay Doc na dalhin siya sa Artemis, ngunit tila walang pag-asa na sila'y makatakas mula sa mga hawla. Biglang dumating ang alaga ni Melly na si Mr. Bubbly na may dalang mga susi na ninakaw nito mula sa banal na mga mandirigma, kaya nakalaya na ang tatlo. Hinanap muna nila ang mga gamit ni Seth bago sila tumakas, ngunit nang makita nila yon ay natagpuan sila ni Dart. Nagkagulo sila ng palibutan sila ng mga sundalo at sinabi ng kapitan na ang pagtatangka nilang tumakas ay magdudulot ng mas malalang sentensya. Sinubukan ni Doc na patunayan ang kanyang pagiging inosente at sinisi si Seth sa pamimilit na tumakas, ngunit inutos ni Dart na sila'y arestuhin. Hindi na ito natiis ni Seth at ginamit niya ang kanyang espesyal na Titan Punch upang paliparin ang mga kawal. Sinugod niya ang mga ito at sinabihan si Melly at Doc na kunin na lang ang kanyang mga gamit. Napalipad si Melly dahil sa puwersa ng kanyang suntok at napunta sa mga kinumpiskang mga bagay. Nakuha niya ang kanyang wand at bago pa man maatake ng mga archer si Seth, gumamit siya ng magic barrier upang iligtas si Seth. Ngunit hindi nakayanan ng barrier ang napakaraming mga pana kaya ito rin ay nabasag. Sila'y napalibutan ng mga sundalo at wala ng tsansang makatakas. Ngunit biglang nawalan ng malay ang babae at lumabas ang pangalawa nitong personalidad. Makikitang ang kanyang sumpa ay tuwing umaabot siya sa matinding punto ng pagkabalisa, ang kanyang agresibo at marahas na personalidad ay lumalabas. Ang baliw na Melly ay pinalipad ang mga sundalong nakapalibot sa kanya at inatake ang iba pa, ngunit biglang lumitaw si Dart na may nakatutok na pana sa kanyang ulo. Ipinahayag niyang siya'y parurusahan ng kamatayan sa pakikipaglaban sa mga banal na mandirigma, ngunit nakuhang muli ni Seth ang kanyang mga gamit at sumigaw sa kapitan na huwag saktan ang babae. Siya'y sumakay sa kanyang walis at sinubukan niya itong atakihin ng kanyang Titan Punch, ngunit umiwas si Dart at sa halip ay nasuntok ni Seth ang vessel, kaya't nawala ito sa balanse. Kinuha ni Seth si Doc at Melly at sumakay pabalik sa kanilang vessel upang makatakas. Mabilis silang tumakas at nang ang isang kawal ay humingi ng pahintulot sa kapitan na atakihin ito ay tumanggi siya. Hindi niya gustong gumawa ng anumang kapusukan ngayon na patungo ang mga wizard sa Artemis, ngunit hindi niya maiwasang maisip si Seth na gumamit ng magic nang walang guwantes. Sa vessel ni Doc, sinabi ni Seth kay Melly na nakakamangha ang kanyang mga offensive spell. Masaya siyang marinig iyon dahil lagi siyang napapagalitan dahil dito. Di nagtagal ay natanaw na nila ang lumulutang na lungsod ng Artemis at handa na si Seth na ito'y ikutin. Siya ay nahumaling sa futuristikong lungsod kung saan ang lahat ay naglalakbay gamit ang mga vessel. Pinarada na nila ang vessel at nagtungo sa checkpoint kung saan nagtanong ang babae kay Seth ng ilang karaniwang tanong. Nais niyang malaman kung plano niyang magparehistro bilang residente ng Artemis at ipinaliwanag ni Melly na kung hindi siya residente, hindi niya mapapakinabangan ang iba't ibang serbisyo at hindi rin siya maaaring tumugis ng mga halimaw. Iniisip ni Seth na hindi niya kailangang maging residente dahil narito lamang siya upang kitain si Yaga, ngunit nang marinig ito ni Doc, desperado niya itong pinilit na maging residente. Sinabi niya na si Yaga marahil ay hindi siya tatagpuin kung hindi siya residente, kaya tumakbo ito patungo sa admission ceremony. Napagod siya matapos akyatin ang hagdan at kinuha ni Seth ang pagkakataong ito upang silayang muli ang lungsod. Sinabi ni Melly na tinatawag itong paraiso ng mga wizard at walang sinumang magdidiskrimina sa kanila dito. Sinabi ni Doc na late na siya para sa admission ceremony kaya't hinatak siya muli ni Seth patungo roon.
Narating nila ang kastilyo ng akademya sa tuktok ng lungsod at pinasigla ng announcer ang mga tao upang batiin ang founder at punong guro ng akademya na si Majesty, isang pusang wizard na nakakapagsalita. Naalala ni Seth na ito marahil ang dilaw na pusa na sinabi ni Alma na iwasan. Sinimulan ni Majesty ang kanyang talumpati tungkol sa kanyang layunin na alisin ang sumpa sa mga wizard pagkatapos nilang makaengkwentro ang mga halimaw. Matapos nito'y tinawag niya ang mga baguhan sa entablado kung saan tatatlo lamang sila. Ibinigay ng pusa ang kanilang kontrata na kailangan nilang pirmahan para sila'y maging residente. Hindi pa rin kumbinsido si Seth, ngunit inudyok siya ni Majesty tungkol sa iba't ibang mga inaalok nila. Nagpasya siyang pirmahan ito at ngumisi ang pusa nang mapirmahan na ang kontrata. Pagkatapos mismong mapirmahan, ang maliit na pahina ay bumukas ng buong rolyo at lumalabas na lahat sila'y naisahan. Nilagyan ng dilaw na pusa ng napakaraming nakatagong bayarin at buwis ang kontrata upang tiyakin na lahat ng baguhan ay mabaon sa utang. Inaasahan sa kanilang bayaran ito sa pamamagitan ng pagtatrabaho bilang mga hunter para sa akademya. Nagulat si Seth at ang iba pa at lumalabas na ang mga nanonood ay puno ng mga uslak na alam ng mangyayari ito at nandoon lamang upang makita ang pagdurusa ng iba. Tumatawa si Doc sa isang sulok dahil ito ang kanyang plano na gawing abala si Seth para hindi na siya gambalain nito muli. Ngunit hindi talaga maiiwasan ang karma dahil nalaman ni Doc na nakarehistro pala siya bilang tagapangalaga ni Seth kaya siya rin ay may pananagutan sa mga utang. Pagkatapos, napagtanto ni Seth kung ano ang ibig sabihin ni Alma nang sabihin nitong iwasan ang dilaw na pusa ngunit huli na. Sinabi ni Melly na ganoon rin ang nangyari sa kanya ngunit wala na siyang pakialam. Sumang-ayon si Seth at sinabing kapag natagpuan niya ang wizard na si Yaga, siya'y tatakas. Handa si Melly na suportahan siya at nagsimula silang hanapin si Yaga. Hindi nila ito mahanap kaya naglakad-lakad sila at natuklasang may presyo ang lahat. Mula sa paglalakad sa mga tulay hanggang sa mga escalator, at kahit ang mga taong tila tumutulong sa kanila ay nandoon lamang upang kumita ng pera. Patuloy na dumadami ang utang ni Seth na dapat bayaran ni Doc at pumasok sila sa isang bar upang maghanap ng impormasyon tungkol kay Yaga. Habang si Seth ay pinagsasabihan sa pagsubok na umorder ng inumin, si Melly ay nagpatuloy na magtanong tungkol kay Yaga. Lasing at bastos ang uslak kaya't pumitik siya at lumabas ang baliw na Melly. Inatake niya ang uslak at sumabog ang buong bar kasama ang kanilang mga utang. Sa pagtatapos ng araw, hindi na mawawari kung gaano nakalaki ang nadagdag sa kanilang utang at masasabing si Seth na ang hari dito. Ngunit hindi siya nababahala dito na kabaliktaran ni Doc at patuloy lang niyang iniisip na ang lugar na ito ay para sa mga wizard at tila masaya ang lahat dito. Bigla silang nakarinig ng nagsasalita at napagtanto nila na ang boses ay mula sa isang maliit na wizard sa loob ng isang palayok. Nagulat si Seth na makita ito, ngunit tumanggi ang wizard na ipakilala ang sarili. Narinig niya na ang bata ay hinahanap si Yaga at inalok na ituturo niya kung nasaan ito matapos niyang sagutin ang ilang mga tanong. Ang unang bagay na tinanong niya ay ang opinyon ni Seth tungkol sa akademya na itinayo ni Majesty at sumagot siya na bagaman ang pusa ay manloloko, tunay na paraiso para sa mga wizard ang akademya. Sasabihin na sana ng maliit na wizard ang dahilan kung bakit naniningil si Majesty nang napakamahal nang biglang tumunog ang mga sirena. Ang mga banal na mandirigma ay sumalakay sa lungsod at sinabi ng maliit na wizard kay Seth na panoorin ang susunod na mangyayari. Ito'y mga tauhan ni Dart at ang bise-kapitan ang namamahala sa raid upang arestuhin si Seth. Ngunit biglang lumitaw ang napakalaking hukbo ng mga wizard upang harapin sila. Hindi lang iyon dahil nakatanggap sila ng mensahe mula sa itaas na umatras agad. Lumabas si Dart at inihayag na siguradong dahil ito sa panunuhol ni Majesty sa mga opisyal ng pamahalaan at napaisip siya kung saan ito kumukuha ng pera para doon. Sumang-ayon si Dart na umurong dahil alam niyang nasa akademya ngayon ang 13 pinakamalalakas na wizard at madali silang tatapusin ng mga ito. Gayunpaman, labis siyang nababahala kay Seth at nagpasya na sabihin sa general ng banal na mandirigma ang tungkol sa kanyang espesyal na kakayahan. Pagbalik sa Artemis, namangha si Seth na ang mga banal na mandirigma ay madali lang napalayas at sinabi sa kanya ng maliit na wizard na dahil ito kay Majesty na ginagawa ang lahat ng makakaya upang protektahan ang mga wizard doon. Nagiba na ang tingin ni Seth sa dilaw na pusa at bumalik na rin ang maliit na wizard sa paksa at itinanong sa kanya kung bakit niya gustong makita si Yaga. Sinabi ni Seth ang kanyang pangarap na hanapin at wasakin ang Radiant kung saan sinabihan siya ng maliit na wizard na ito'y imposible.
Sinabi niya na kaysa subukan nitong hanapin ang bagay na maaaring hindi pa totoo, mas maiging gamitin niya ang kapangyarihan sa mas magandang layunin gaya ng pananatili doon upang protektahan ang paraiso ng mga wizard. Tumanggi si Seth na tanggapin yon dahil hindi lang mga wizard ang nais niyang protektahan kundi pati ang mga normal na tao. Ipinahayag niya na kailangang magbago ng mundo at siya ang gagawa noon. Ikinatuwa ito ng maliit na wizard at sinabi na ang bata ay may matigas na ulo gaya ni Alma. Tinanong ni Seth kung bakit nito kilala ang kanyang ina at guro, ngunit sinabihan siya nitong uslak dahil hindi niya napagtanto na yon na mismo si Yaga, ang isa sa 13 pinakamalakas na wizard sa mundo. Sinama sila ni Yaga at saka ibinunyag ni Seth na siya ay estudyante ni Alma. Hindi namangha si Yaga at sinunog ang sulat ng rekomendasyon habang sinasabi kay Seth na wala siyang pakialam kung siya ay estudyante ni Alma dahil hindi niya tutulungan ang sinuman na walang sapat na lakas. Nagpasya si Seth na ipagmalaki ang kanyang Titan Punch sa maliit na wizard, ngunit ikinagalit lang ito ni Yaga. Ipinahayag niya na hindi man lang ito magic at sinabi kay Seth na aralin muna ang pinaka-basic na mga attack spell gaya ng Meteor Drop kung gusto niyang makipag-usap. Kinabukasan, si Seth ay nagmadali sa apartment ni Melly at humiling na siya'y turuan nito ng ilang magic. Iniisip niya na dahil siya'y magaling dito, makakatulong ito sa kanya, ngunit humingi ito ng paumanhin dahil hindi niya iyon magagawa. Ang offense magic ay espesyalidad ng kanyang baliw na personalidad at hindi niya ito nagagamit sa kanyang normal na estado. Sinabi ni Seth na turuan na lang siya kung paano ang tamang pagpapadaloy ng magic, ngunit hindi siya magaling magpaliwanag kaya dinala niya ito kay Doc na naghihintay sa labas ng isang cafe na may dalang bulaklak. Plano niyang umamin sa kanyang crush na si Melba at siya'y nagulat nang makita si Seth at Melly sa kanyang likuran. Sinabi niya na siya'y aamin ngayon sa babaeng pangarap niya, ngunit nanigas ito nang makita ang babae. Si Melba ay isang barista at nagpakilala siya kay Seth bago ito imbitahang pumasok sa cafe. May puppet si Melba sa kanyang kamay at ito'y ang kanyang ama na kinamumuhian si Doc sa pagkakaroon ng gusto sa anak. Pagkatapos nilang kumain, sinabi ni Seth kay Melba ang kanyang pangarap na wasakin ang Radiant kaya kailangan niyang lumakas. Idinagdag ni Melly na dinala niya ito kay Doc dahil siya ay isang mananaliksik at makakatulong itong mamaster niya ang magic. Sumagot si Doc na wala silang makukuha sa kanya, ngunit dahil sinabi ni Melba na mabuti na lang na siya'y matalino, nagbago ang kanyang tono at sinabi kay Seth na ipaubaya sa kanya ang lahat. Nagpasya si Melba na suportahan sila at magbigay ng kanyang espesyal na tsaa, ngunit hindi ito masarap. Hindi na kayang uminom pa ni Doc nito kaya tumakbo siyang bitbit si Seth. Nang makarating sila sa ibang lugar, pinagsisihan niya ang kanyang desisyon, ngunit hindi na siya makakatanggi dahil nangako na siya sa kanyang crush. Binasa niya ang kanyang aklat ng mga spell at inutusan si Seth na ipikit ang mata at klaruhin ang isipan bago padaluyin ang magic. Sinabi ni Doc na isipin niya ang uri ng spell na kanyang gagamitin at isigaw ang incantation. Ginawa ni Seth ang lahat ng sinabi nito, ngunit nang subukan niyang gamitin ang Meteor Drop ay walang lumabas. Desperado niyang sinubukan muli kung saan labis na magic ang naipon sa kanyang kamao na sumabog at nagpalipad kay Doc. Muli silang nagkita sa cafe at tumanggi na si Doc na tulungan si Seth matapos magkaroon ng iba't ibang sugat. Nangamba si Melly at nagpasya siyang tulungan ang kaibigan, kaya pinalabas niya ang kanyang baliw na personalidad. Paulit-ulit na inatake ng baliw na Melly si Seth ng mga Meteor Drop kaya napilitan siyang tumakbo. Patuloy siyang hinabol nito na nagdulot ng kaguluhan sa buong lungsod habang sinasabihan siya nitong lumaban. Sinabi niya na hindi niya kayang saktan ang kaibigan, ngunit hindi tumitigil ang mga atake, at isa sa mga ito'y halos tumama sa kanya na pumunit sa kanyang guwantes at nagpalipad sa kanya sa isang gusali. Sinabi ng baliw na Melly na hindi siya maaaring maging mandirigma kung tanging pagtakbo lang ang kaya niyang gawin at naghanda ito ng isa pang serye ng pag-atake. Sumigaw si Seth upang balaan siya tungkol sa mga pabagsak sa kanya, ngunit hindi ito nakinig at muling umatake. Naiwasan niya ito at sinubukang tulungan ang kaibigan, habang umaasa na magtatagumpay na siyang magamit ang Meteor Drop sa pagkakataong iyon. Nagipon siya ng magic at pinakawalan ito sa mga debris kung saan tagumpay niya itong nawasak. Niyakap niya si Melly at sinabing natutunan na niya ang paggamit ng Meteor Drop. Ngumiti siya at biglang bumalik ang kanyang personalidad sa normal. Nang makita ng normal na Melly ang pinsala na kanyang idinulot, nagulat siya at humingi ng paumanhin kay Seth sa pag-atake ng biglaan. Sinabi niya na wala iyon at pinasalamatan siya ni Seth sa pagtulong sa kanyang matutunan ang spell.
Dahil dito, pumunta siya kay Yaga at ipinakita na kaya na niyang gamitin ang spell na kanyang gusto. Kinilala ito ng maliit na wizard at sinabi ni Seth na pwede na siyang pumunta sa Radiant. Dahil dito'y nasapok siya sa mukha at sinabi ni Yaga na kahit ang pinakamalakas na mga wizard ay hindi pa nakakarating sa Radiant. At kung nais niyang gawin yon, kailangan niyang magsanay ng husto. Biglang lumipad si Yaga at inatake siya ng magic beam na nasalag ni Seth sa huling sandali. Sinabi ni Yaga na halos hindi ito nakapasa sa pagsusulit pero ngayoy personal na niya itong padadaanin sa mahirap na pagsasanay. Kinabukasan, nang si Melly ay magising ng payapa at binati ang kanyang mga kasamang manika, bigla na namang dumating si Seth. Sa pagkakataong ito ay gusto niyang hiramin ang kanyang kwarto. Hanggang ngayon ay natutulog lang siya sa park, pero tila nawalan na ng pakialam ang lungsod sa mga walang tahanan dahil nagkaroon na rin ng bayad ang pagtulog sa labas. Pinagsabihan ni Doc si Seth tungkol sa paghahanap ng lugar na matutuluyan, kaya pumunta siya kay Melly para humingi ng tulong. Sinabi nitong masayang kasama si Seth, kaya't walang problema na tumuloy siya rito. Di naglaon, nagsimula na ang pagsasanay ni Seth kay Yaga na inaatake siya habang hinahabol rin. Hindi man lamang makaiwas si Seth ng maayos, kaya't napabagsak siya ng isang beam. Pagkatapos ay pumunta siya sa cafe kasama ang kanyang mga kaibigan, ngunit hindi masaya si Doc na kasama sila sa mesa. Gusto lang niyang mapag-isa at tumitig kay Melba nang tanungin siya nito kung nais na niyang subukan ang bagong kape. Alam ni Doc kung gaano kasama ang mga resipe ni Melba, ngunit tinanggap pa rin niya ito't inisip na magugustuhan siya nito kung tatanggapin niya ang alok. Nag-aalinlangan siyang idikit ang tasa sa kanyang bibig, ngunit nang humigop na siya, natuklasan niyang masarap ito. Hindi niya mapigil ang kanyang galak at sinabi na ito ay talagang masarap, ngunit habang siya'y abala sa pagpuri nito, ang kanal sa kanyang tabi ay nagbukas at isang tentacle ang humatak sa kanya pababa. Walang nagawa ang kanyang mga kaibigan, kundi tumitig sa butas, matapos mawala ang halimaw at si Doc kaya sila'y napaisip kung ang nilalang ay isang ang halimaw. Biglang lumitaw si Yaga at sinabing ang nilalang ay isang squid at octopus hybrid na tinatawag na Skidopus at naninirahan ito sa mga kanal ng Artemis. Natakot si Seth na baka kainin ito si Doc, ngunit sinabi ni Yaga na hindi kumakain ng tao ang Skidopus at gusto lamang nito ng kape. Gumaan ang loob ng lahat, ngunit naisip ni Melba at ng kanyang ama na araw-araw pumupunta si Doc sa cafe, at dahil amoy kape na ang buong katawan nito, maaaring kainin na siya ng nilalang na parang karneng binabad sa kape. Nagpanik si Seth at Melly nang marinig ito, at mas lalo silang kinabahan nang sumang-ayon si Yaga kay Melba. Sa loob ng kanal, ininom ng Skidopus ang kape ni Doc at pagkatapos ay sinimulan siya nitong amuyin, ngunit bigla itong naakit sa malakas na amoy ng kape. Pinuntahan ito ang pinagmumulan ng amoy at lumalabas na isa itong malaking balde ng kape na dinala ni Seth at Melly para mapalabas ito. Plano ni Seth na tapusin ang halimaw gamit ang kanyang Titan Punch sa sandaling magpakita ito. Ang kanal ay nagsimulang umuga at ang Skidopus ay sumulpot mula sa tubig na hawak si Doc. Inatake ito ni Seth gamit ang kanyang Titan Punch, ngunit mas matalbog pa ito kaysa sa trampoline at itinulak siya nito palayo. Tumayo siya at ipinaliwanag na hindi gagana ang Titan Punch sa malambot na mga kalaban nang biglang kunin ng Skidopus ang balde ng kape at tumakas. Sinubukan nila itong atakihin, ngunit nagpakawala ito ng itim na tinta sa kanila kung saan sila'y nagkaumpugan. Nakatakas ang nilalang at napilitang umatras si Seth. Iniisip niya na dapat maghanda sila ng patibong upang pigilan ito sa susunod at mayroon tamang gamit si Melly para dito. Naglagay sila ng ilang tipikal na patibong malapit sa isang balde ng kape, ngunit si Doc lamang ang naipit sa mga ito at pinatalsik ng Skidopus si Seth at Melly. Sunod nilang sinubukan ang lambat at tranquilizer, ngunit si Doc lang uli ang tinamaan ng mga ito. Ikinagalit ito ni Melly, kaya't muli siyang pumitik. Sinugod niya ang nilalang ngunit hindi siya masyadong nakatulong at sila'y bumalik sa cafe na sugatan. Nawawalan na sila ng pag-asa nang dumating si Yaga at nagtanong kung handa na silang sumuko. Idineklara ni Seth na hindi niya pababayaan ang kaibigan at nagpa siyang pumasok sa loob ng kanal upang iligtas si Doc kahit mapanganib. Sa sandaling iyon, dumating si Melba na may espesyal na namang timpla at nagkaideya si Seth kung paano tatalunin ang nilalang na adik sa kape. Kinuha nila ang isang balde ng espesyal na timpla ni Melba at binuhat ito ni Seth sa kanyang balikat upang akitin ang Skidopus. Sa pagdating ng halimaw, sinabi ni Seth kay Doc na tiyak na maliligtas na siya ngayon, ngunit sinabihan siya nitong sumuko at umuwi na lang. Tinanggap na niya ang kanyang kapalaran ng kamalasan at nagpa siyang mamuhay kasama ng nilalang sa kanal.
Sinabi ni Seth na maaari siyang kainin ito, ngunit napalapit na si Doc sa kapwa niya coffee lover at pinangalanan pa ito. Sinabi niya kay Seth na ayaw na niyang magkaroon ng kahit anong kinalaman sa kanya na pinagmumulan ng lahat ng kanyang kamalasan, ngunit hindi pa handa si Seth na tanggapin iyon. Ibinuhos niya ang kape sa kanyang sarili at naakit ang skidopus na kainin siya. Natakot si Doc sa nakita, ngunit sinabi sa kanya ni Melly na ayos lang iyon dahil ito ang plano ni Seth. Biglang kumilos ng kakaiba ang skidopus sa sakit at ipinaliwanag ni Melly na napakaraming pampaanghang ng kape na kahit sino'y di ito kakayanin. At higit pa roon, ito'y espesyal na timpla ni Melba. Napagtanto ni Doc kung gaano kalala ang kape at ilang sandali pa, ang skidopus ay sinuka ang lahat ng nasa kanyang tiyan, kasama si Seth. Gumana ang plano at ang nilalang ay nagsimulang humina. Inilagay ito ni Melly sa isang magic sphere at tumalon si Seth upang ibigay dito ang panapos. Inatake niya ito ng Titan Punch at nabitawan si Doc, ngunit hindi pa ito natatalo. Atakihin na ito muli ni Seth nang biglang humarang si Doc upang iligtas ang kaibigan at sinabihan siyang tigilan na ang pag-atake. Nakita ni Seth na tunay ang kanilang samahan at nagpasya siyang kaibiganin rin ang skidopus. Naantig si Doc at nagpasya na bumalik sa lungsod. Kinabukasan, habang sila'y nasa cafe tulad ng lagi, sinabi ni Seth na ngayoy alam na niya kung gaano siya kahina nang lumitaw si Yaga upang sabihin na maghanda na muli para sa pagsasanay. Nagpatuloy sila sa pagsasanay, ngunit dahil pabaya si Seth sa pag-iipon ng magic sa kanyang mga kamaoy sumabog ang kanyang guwantes. Di niya alam ang gagawin dahil ang guwantes ay bigay sa kanya ni Alma nang sabihin ni Yaga na ibigay ito sa kanya. Nagreklamo si Seth na hindi niya maaaring gamitin ang magic ng legal kung gayon at ibinigay sa kanya ng maliit na wizard ang espesyal na bagay na tutulong sa pagsasanay. Nagulat si Seth nang suotin niya ang espesyal na guwantes na may itim na pilak na tela na pumipigil sa mga wizard na mag-ipon ng magic. Hindi niya ito gusto at sinubukan itong alisin, subalit nakuryente siya ng guwantes. Nagreklamo si Seth at sinabing hindi siya makakapagsanay habang suot ito, ngunit sinabi ni Yaga na hindi siya karapat-dapat magsanay kasama niya sa kanyang kasalukuyang estado. Inihayag niya na ang pagtitipon lang ng maraming magic ay hindi makakatulong sa kanyang paglakas at nakakalimot na siya sa pinakamahalagang bagay. Hanggang sa makita niya yon, hindi matatanggal ni Seth ang guwantes. Kung sakali mang magawa niya itong alisin, nagbanta si Yaga na ititigil na nila ang pagsasanay. Galit si Seth at habang siya ay kumakain sa cafe, nagrereklamo siya tungkol sa misteryosong sinasabi ni Yaga na ang tunay na kapangyarihan ay nasa ibang lugar bukod sa magic. Alam ng ama ni Melba na madalas magsabi ng kakaibang mga bagay si Yaga dahil sa mga magic shrooms, ngunit hindi ito nagsasalita ng walang kahulugan. Biglang dumating si Doc at tila naakit na si Melba sa kanya kahit papaano. Inalok niya itong subukan ang herbal tea, ngunit sinabi niya na wala silang oras ngayon dahil may imbitasyon sa kanila si Majesty. Nakarating sila sa palasyo at sinabi ng dilaw na pusa na ang utang nila'y higit pa sa pera ng mundo at sa kasalukuyan ay maaaring hindi na nila ito mabayaran kailanman. Sinabi ni Majesty na hindi niya maaaring palampasin ito at kailangan niyang patalsikin sila o kaya ay pagbayarin sila sa ibang paraan. Kinuha ng tatlo ang opsyon na magbayad gamit ang ibang paraan dahil wala naman silang magagawa. Si Seth at Melly ay naglinis ng mga bubong sa lungsod, habang si Doc ay nagtatrabaho mag-isa sa isang uri ng medieval na pabrika, habang iniisip ang kanyang hinaharap kasama si Melba. Di naglaon, natapos na si Seth sa paglilinis ng bubong, at napansin niya ang mga tao sa lumilipad na walis. Nagtaka siya at nagmadali upang tignan, at natuklasan na sila ang grupo ni Don ng mga magnanakaw na nandoon upang magnakaw ng kayamanan mula sa akademya. Nagulat sila nang makita ang isa't isa, at habang si Melly ay papunta roon, namula siya nang makita ang mga suot nito. Sinabi ni Seth na sila ay mga magnanakaw na nandoon upang magnakaw sa mga imbakan ng akademya. Inatake sila ni Melly ng meteor drop at sinabi niya sa nagulat na si Seth na siya rin ay nagsasanay para hindi na siya laging umaasa sa kanyang ibang personalidad. Ang kanyang atake ay nasalag at ang matapang na quartet ng mga wizard ay maaari rin gumamit ng magic ng walang guwantes. Sunod ay ginamit ni Don at ng kanyang mga kasama ang magic fart missile, at sa pagsalag nito ay napagtanto niya na ang kanilang suot ay gawa sa parehong material ng mga guwantes, kaya nakakagamit pa rin sila ng magic. Kinumpirma ito ni Don nang umatake uli siya ng fart bomb na kinontra ni Melly. Wala itong silbi dahil ang kanilang shield user ay maaaring salagin ang lahat ng kanilang atake, at tumawa si Don nang mapagtanto niya na si Seth ay hindi man lang makagamit ng magic dahil sa mga itim na pilak na guwantes.
Inalok niya na alisin ang guwantes para sa kanya kung magpapanggap siyang hindi niya sila nakita doon, ngunit tinanggihan ni Seth na makipagkasundo sa kanya. Sinabi ni Don na sayang naman sapagkat mataas na ang pagtingin niya kay Seth ngayon. Napahanga siya sa kanyang katapangan at sa malakas na suntok na tumalo sa isang halimaw sa isang pasada. Iyon ang dahilan kung bakit naawa siya na ang kapangyarihan nito ay nakaselyo. Sinabi ni Don na kapangyarihan lang ang mahalaga sa mundo at ang malalakas ang nararapat sa lahat. Sumigaw si Seth at pinanindigan na bagaman mahalaga ang kapangyarihan, hindi niya ito gagamitin ng gaya nila. Ipinahayag niya na tatalunin ang mga ito nang walang magic at nagpasya si Don na tapusin na ang laban gamit ang kombinasyon mula sa matapang na quartet. Tumama ang kanilang fart magic sa kanilang marka, ngunit lumabas ang baliw na melee para harapin ito. Sinalag niya ang atake at pagkatapos ay sinugod ang mga magnanakaw at pinatumba ang dalawa habang si Don at ang uslak na shield user ay naiwan. Tumakbo si Seth patungo sa kanila at sinabi sa baliw na melee na sumalakay muli at napagtanto niya ang plano nito. Umatake siyang muli at ginamit ni Seth ang pagsabog mula doon upang tumalon ng mataas at pabagsakin si Don gamit ang isang sipa sa kanyang mukha. Ang uslak na shield user na lamang ang natitira at ang baliw na melee ay pinatulog rin ito. Pagkatapos, bumalik siya sa kanyang normal na sarili at naisip na dapat silang tumawag ng seguridad para hulihin ang mga magnanakaw. Ngunit biglang bumangon si Don at ginawa siyang bihag. Matapos niyang mapababa ang kanyang wand, sinabi niya kay Seth na magnakaw para sa kanya, ngunit ang alaga na si Mr. Bubbly ay sumalakay upang iligtas ang kaibigan. Nakalaya si Melly at ang munting ibon ay umatake para matulak si Don sa dulo ng bubong. Nahulog siya at agad na kinuha ni Seth ang kanyang walis para habulin ito. Tumalon siya mula sa bubong upang iligtas ito, ngunit napagtanto niya na kailangan niyang tanggalin ang kanyang guwantes upang magamitan ng magic ang walis. Gayunpaman, binalaan siya ni Yaga na patatalsikin kung tatanggalin niya ito, ngunit nagpasya si Seth na hindi na ito mahalaga sa ngayon. Tinanggal niya ito habang tinitiis ang kuryente, at saka lumipad ng mabilis patungo kay Don. Iniligtas niya ito mula sa pagkahulog at agad niya rin itong dinala pabalik sa bubong. Maya-maya, pumunta si Seth kay Yaga at humingi ng paumanhin sa pagtanggal ng guwantes. Sinubukan ni Melly na ipaliwanag ang nangyari, ngunit sinabihan siya ni Seth na huwag mag-alala tungkol dito. Kahit na siya ay patalsikin, plano niyang subukan ang iba pang paraan para maging malakas. Sinabihan siya ni Yaga na kumalma dahil hindi pa siya pinapatalsik. Nakita niya ang lahat ng ginawa ni Seth sa kanyang magic crystal, at sinabihan siyang nakapasa dahil naunawaan na niya kung ano ang talagang mahalaga. Pagkatapos, ibinalik niya ang guwantes na kanyang inayos at ginawang open finger. Sinabi ni Yaga na ang dahilan kung bakit hindi magamit ni Seth ng maayos ang magic ay dahil hindi angkop ang guwantes para sa kanya. Ipinahayag niya na dahil nagagamit ni Seth ang magic ng walang guwantes, ang mga ito'y nagiging sagabal. Sinabihan siya ni Yaga na subukan ito ngayon at nakalikom si Seth ng maraming magic. Paglaon, si Seth at ang buong grupo ay nasa cafe at binabasa ni Yaga ang artikulo tungkol sa mga banal na kawal. Sinabi ni Seth na sila ang mga kontrabida sa kwento ng lahat ng mga wizard. Napabuntong hininga si Yaga habang tinatawag siyang uslak at ipinaliwanag na ang mga banal na kawal ay mga tao rin kung saan may mga mabuti at mayroon ding mga masama. Ipinahayag niya na ang pagtawag sa lahat ng mga kontrabida ay hindi magandang bagay at dapat itong maunawaan ng mga wizard, higit kanino man dahil sa patuloy na pang-aalipusta sa kanila ng walang dahilan. Naintindihan ni Seth ang kanyang sinasabi. Sa kabila ng kanyang pangaral, sinabi ni Yaga na hindi pa siya nakakatagpo ng palakaibigan na banal na kawal pero naniniwala si Melly na mayroong ganun. Habang sila'y nag-uusap tungkol sa mga banal na kawal, si Dart na itinalaga na magbantay kay Seth ay makikitang nanghuhuli ng isda sa mga ulap. Tila isa siyang lutang na lalaki, ngunit sa mundong ito ay mayroon talagang mga lumilipad na isda at nakahuli siya ng ilan. Iniisip ng isang bagong kawal na hindi siya mapagkakatiwalaan, ngunit sinabi sa kanya ng kanyang superior na ang kanilang kapitan ay maasahan sa oras na ang aksyon ay dumating. Maya-maya, niluto ni Dart ang mga isda na kanyang nahuli na ikinagalak ng kanyang mga tauhan. Ang bagito'y lalong naguluhan dahil para sa kanya ay ang pagiging banal na kawal ay marangal na tungkulin para labanan ang mapanganib na mga wizard at si Dart ay isang malaking kabiguan. Napansin ni Dart ang mukha ng kawal at nakasalubong ito sa isang mahangin na araw. Bigla na lamang umulan at ang bise-kapitan at ang kanyang tauhan ay naging abala sa pag-aayos. Kinabukasan, habang nag-aayos rin si Dart ng vessel,
Natanggap niya ang ulat na isang grupo ang humarap sa halimaw ngunit sila'y nagtamo ng malalang pinsala at nasira din ang kanilang vessel. Nakipagtagpo sila kay Kapitan Edmund at kanyang grupo na ipinaliwanag na sila'y inatake ng isang lumilipad na halimaw ngunit naitaboy nila ito. Wala siyang pakialam kung saan pumunta ang halimaw pagkatapos noon at sinabi na kailangan nilang ihatid ang resulta ng kanilang misyon sa tanggapan. Nagtaka si Dart at ipinakita ni Edmund ang mga hinihinalang wizard na kanilang hinuli sa itim na pilak na mga hawla. Mayabang niyang inutusan ang mga tauhan ni Dart na ayusin ang kanyang vessel at nagpasya ang bagito na hilinging malipat sa grupo ni Edmund dahil hindi siya nakakakita ng kinabukasan sa kanyang kasalukuyang kapitan. Di nagtagal, natapos na ang pag-aayos at habang sinasabi ito ni Dart kay Edmund, ang malaking halimaw na sumalakay sa kanila noon ay lumitaw. Natakot si Edmund na makita ito, ngunit nahulaan ni Dart na ang halimaw ay hindi interesado sa kanila at papunta ito sa kalapit na bayan. Natuwa si Edmund na marinig iyon at siya'y masaya na ang bayan ay magsisilbing decoy upang makatakas sila. Nagreklamo ang bagito na ito'y hindi makatarungan at maraming tao ang mamamatay, ngunit walang pakialam ang uslak at sinabing ang kanyang tungkulin bilang banal na kawal ay huliin ang mga wizard at wala ng iba. Ipinamukha niya pati ang kanyang ranggo sa baguhan, ngunit pumagit na si Dart at sinabi na ang mga banal na kawal ay nanghuhuli lamang ng mga wizard dahil may potensyal silang magdulot ng malaking pinsala sa normal na mga tao. At sa kasong ito, ang halimaw ay ginagawa mismo iyon. Gusto niyang lumaban dito at nang sabihin ni Edmund na wala silang paraan upang tapusin ito, naghanda ang mga tauhan ni Dart para sa laban. Kinausap niya ang mga ito at sinabi na ang pagharap sa halimaw ng walang magic ay hindi magiging madali at isusugal nila ang kanilang buhay. Ngunit sa kabila nito, lahat ay handang sumunod sa kanya sa laban. Nang gabi ay bumalik silang tagumpay mula sa kanilang laban sa halimaw at hindi makapaniwala si Edmund na sila'y nakaligtas. Sinabi niyang aalis na siya ngayong naayos na ang kanyang vessel. Ngunit tinutukan siya ni Dart ng pana at sinabing ang vessel ay hindi na sa kanya. Inilabas ng bisekapitan ang lahat ng mga tao na nahuli at inihayag na wala sa kanilang mga wizard. Matagal na itong pinaghihinalaan ni Dart at alam na niya kung anong klaseng tao si Edmund at nagpa siyang arestuhin ito sa kanyang mga krimen. Siya ay nagpahayag na hahatulan ito ng general ng banal na mga kawal at nalulungkot siya sa kasalukuyang kalagayan ng organisasyon kung saan ang mga tao ay walang pakialam na ilagay sa panganib ang mga inosente upang umakyat sa ranggo. Pagbalik sa lungsod ng Artemis, sinama ni Melly si Seth para maglibot sa isang pista. Sinabi niya na si Majesty ay nagdaraos ng mga marangyang party paminsan-minsan upang mapanatili ang mataas na moral. Iniisip ni Seth na siya'y ayos rin naman pala, ngunit kinontra siya ni Doc at ipinaliwanag na ang dilaw na pusa ay nagdaraos ng mga pista upang kumita ng pera sa mga dayuhang bisita at para mapanatili ang malakas na relasyong politikal. Parehong lutang si Seth at Melly, kaya't wala silang naunawaan sa mga ito. Sinabihan sila ni Doc na huwag nang intindihin yon at sinabihan silang sumali sa karera kung nais nilang kumita ng pera. Nang si Seth ay magpaparehistro na, natuklasan niyang napakamahal ng bayad para sa rehistro pa lang. Nagsimula siyang magreklamo ng isang mayamang uslak ang dumating at pinagtawanan siya sa kawalan ng pera. Ipinakilala siya ng mga alipures bilang si Nick na kasalukuyang kampiyon ng karera. Pagkatapos ay lumingon siya kay Seth dahil narinig niya na ito'y estudyante ni Alma. Kilala si Alma sa Artemis bilang soloista na hindi nakikipagtulungan sa iba pang mga wizard. Ininsulto siya ni Nick at sinabi na maaaring siya ay mahina at ayaw lang ipakita ang kanyang nakakahiyang katangian sa iba at ito ay ikinagalit ni Seth. Pinanindigan niya na ito ay makapangyarihan at hiniling ni Nick na patunayan niya ito bilang kanyang estudyante. Hinamon niya si Seth sa karera na masaya naman nitong tinanggap. Umalis si Nick at napansin ni Melly ang tiwala ni Seth kay Alma at nagtanong siya tungkol dito. Napagtanto niya na hindi niya pa nakukwento ang tungkol sa kanyang ina at guro at sinabing ito'y laging nakasimangot at mainitin ang ulo ngunit labis ang pagmamalasakit nito sa kanya. Di nagtagal, nagsimula na ang karera at natuklasan ni Seth kung ano ang tunay na mga sports broom. Si Nick ay may pinakabago at pinakamahal na modelo at tinukso niya si Seth na wala itong pag-asang manalo. Sumali rin si Melly sa karera upang suportahan si Seth at gusto niya na sila ay manalong magkasama. Nagsimula ang karera at umarangkada na si Seth kasama si Melly. Nagulat ang lahat sa kanyang bilis kahit na lumang walis lang ang gamit niya. Halos makahabol siya kay Nick ngunit bigla na lamang lumitaw ang isang malaking robot sa tabi nila.
Si Majesty mismo ang kumokontrol sa robot dahil ayaw niyang magtagumpay at iuwi ng sinuman ang premyong pera. Ginulo niya ang karera at pinalipad pa ang ilang mga kalahok. Patuloy niyang inatake ang mga kasali at binigyan ng espesyal na atensyon si Seth. Pinrotektahan siya ni Melly sa ilang atake, ngunit nagpasya siyang harapin ito at lumipad patungo sa robot ni Majesty. Hinanda niya ang kanyang Titan Punch, ngunit nagpakawala ng Magic Beam ang robot sa kanya. Akala ng lahat ay tapos na siya, ngunit natutunan na ni Seth kung paano gumamit ng Magic Barrier. Sinalag niya ang beam at sinira ang robot, kaya napilitan si Majesty na tumakas at pasabugin ang kanyang robot. Dahil sa pagsabog ay tumalsik rin si Melly, ngunit nasalo siya ni Seth at nagdeklara na tatawirin nila ang finish line ng magkasama. Malapit nang matapos ang karera at lamang pa rin si Nick. Hinabol siya ni Seth, ngunit sa pagpapabilis ng lahat, nawalan ng kontrol ang mga alipores ni Nick. Tinawid ni Nick ang finish line, ngunit hindi siya sinuportahan ng mga tao. Lumingon siya at nakita na nagpasya si Seth, nakalimutan ang pagkakataon na manalo para iligtas ang kanyang mga alipores, kaya naman ang lahat ay pinupuri siya. Kinabukasan, si Doc ay nasa cafe at iniisip na dahil sa kanyang mga utang, baka hindi na niya kailanman mapangasawa ang babaeng kanyang pinapangarap. Tinitingnan niya ang listahan ng mga misyon sa kanyang mesa, at tinanggihan ang lahat dahil sa iba't ibang dahilan. Nang itapon niya ang mga ito at sabihing wala itong silbi, may isang pahina na bumagsak sa kanyang mukha, at nakita niyang malaki ang bayad dito para sa pagtugis ng halimaw. Muntik uli itong tanggihan ni Doc dahil masyadong delikado, ngunit biglang sumulpot si Seth at Melly at binasa ang misyon. Sinubukan niya itong itago, ngunit si Mr. Bubbly ay kinuha ito. Binasa nila ang nakalagay at natuklasan na ito ay mula sa Rumbletown na nasa ilalim ng kontrol ng mga banal na kawal. Isang halimaw ang namataan roon, ngunit tumanggi ang banal na mga kawal na paniwalaan ang mga sibilyan, kaya't wala silang ibang opsyon kundi humingi ng tulong sa mga wizard. Gusto ni Seth na tulungan sila at sumang-ayon si Melly sa kanyang opinyon, ngunit walang balak si Doc na tanggapin ang misyon. Sinikap nilang kumbinsihin ito dahil malaki ang bayad sa paghuli ng halimaw, ngunit sinubukang sabihin ni Doc na maaaring biro o patibong ito ng mga banal na kawal upang hulihin sila. Sinabi niya sa kanila na kung gusto nila ay sila na lang ang gumawa ng misyon dahil wala siyang interes sa panganib. Biglang dumating si Melba at nabasa nito ang pahina ng misyon at tinanong si Seth kung plano niyang hulihin ang halimaw. Sinabi niya na magiging mahirap ito at sumagot si Seth na kung tatlo silang magtutulungan ay hindi ito magiging problema. Sasabihin na ni Doc na hindi siya pupunta kahit saan, ngunit sinimulan siyang purihin ni Melba at tinawag siyang matapang na laging handang tumulong sa mga nangangailangan. Iyon lang ang kailangang gawin ni Melba upang pumayag ito na tanggapin ang misyon at sinumpa ni Doc ang sarili sa pagiging simp habang hinahanda ang vessel para sa misyon. Nandoon din si Yaga upang sabihin kay Seth na gawin ang makakaya at laging piliin ng maingat ang kanyang mga laban. Agad silang nagsimula sa paglalakbay, ngunit nakita sila ni Dart at nakipag-ugnayan sa general ng mga banal na kawal. Samantala, si Seth ay nagagalak sa biyahe nang sabihin sa kanya ni Doc na bumalik sa loob dahil papasok na sila sa bayan. Sinabi niya na kontrolado ng mga banal na kawal ang bayan, kaya hindi nila tatanggapin ang mga wizard doon at hiniling kay Seth na itago ang kanyang mga sungay. Sumunod si Seth at nagtanong tungkol sa bayan at sinagot siya ni Melly na ito ay bakas ng industrial age at lahat doon ay mas maingay pa sa mga umiiyak na sanggol. Sinabi niya na dahil sa patuloy na pag-iingay mismo ng bayan ay tinawag itong Rumbletown. Nakahanap sila ng tahimik na lugar sa mga eskinita ng bayan at doon pinarada ang kanilang sasakyan at hindi mapigilan ni Seth na mamangha sa mga kakaibang bagay sa lungsod. Sinabihan siya ni Doc na manahimik dahil maraming tao sa Rumbletown na maaaring isuplong sila sa mga banal na kawal, ngunit napagtanto nilang walang tao sa paligid. Hinahanap nila ang address ng kanilang kliyente, ngunit mahirap malaman kahit ang mismong pwesto nila sa malamaze na bayan. Napaluhod si Doc dahil sa usok, at habang nagpapahinga ang grupo, natuklasan ni Melly na nawawala si Mr. Bubbly, kaya umalis sila ni Seth upang hanapin siya at natagpuan nila ito sa isang madilim na eskinita. Galit ito sa kanyang tao para sa pag-iwan sa kanya at binigyan siya nito ng ilang sampal. Nang sabihin ni Seth na dapat na silang bumalik, may biglang tumakbo sa kalsada sa kanyang likuran. Sinabi ni Melly na siguro ito na ang halimaw at agad silang naghanda na hulihin ito. Hindi sila makahabol sa bilis ng halimaw at ito'y sumalakay at pinalipad sila gamit ang wind magic. Nang makabalik sila sa balanse, tinukoy ni Melly na may dalawang magkaparehong halimaw.
Umatake itong muli at nagpasya si Seth na makipagtuos ng harapan. Sumugod siya at nag-ipon ng kanyang kapangyarihan habang umiiwas sa kanilang wind magic. Naalala niya ang sinabi ni Yaga na isipin ang pinakamalakas na bagay bago umatake, at naisip niya si Alma bago pakawalan ang kanyang bagong galaw na skull attack. Ang malakas na atake ang nagpatumba sa isang dagang halimaw at ang isa pa'y lumapit upang takpan ito. Naghanda si Seth na talunin rin ito, ngunit bigla na lang may tumugtog ng plauta. Agad na umurong ang mga daga nang marinig ang pamilyar na tunog. Nagpasya si Seth na habulin sila, at sinabi kay Melly na sundan sila mula sa himpapawid at maghanda ng patibong. Sumakay siya sa kanyang walis at naghanda ng isa pang atake, ngunit biglang lumitaw ang ilang dosenang mga dagang halimaw. Lahat sila ay patungo sa iisang direksyon na parabang sila ay nasa hypnosis, at habang iniisip ni Seth na hulihin silang lahat, may biglang humatak sa kanya. Tumalsik si Seth sa pader, at nasira ang kanyang walis. Pagkatapos ay nakita niya ang isang lalaki na nakasuot ng costume na parang mami na nagtanong sa kanya kung ano ang kinalaman niya sa mga halimaw. Tinanong siya ni Seth kung sino at ano ang gusto niya at nagpakilala ito bilang wizard na si Grimm. Inihayag niyang ang mga dagang halimaw ay kanyang mga biktima at maaari itong makatulong sa isang misteryo na desperado siyang malutas. Muli niyang tinanong si Seth kung ano ang kanyang plano sa mga halimaw at sumagot ito na wala siyang sasabihin sa isang katulad niya. Inilabas ni Grimm ang isang madilim na espada at nagbanta na atakihin si Seth, ngunit nauna itong sumugod. Siya ay sinipapalayo bago niya masuntok ang mami, ngunit hindi siya sumuko at ginamit ang meteor drop na madaling kinontra ni Grimm. Sinundan ito ni Seth ng sipa, ngunit sinalag ito ng kanyang kaaway at inatake siya sa malapitan gamit ang makapangyarihang spell. Sinabihan niya ang bata na sumuko, ngunit hindi ito handang gawin yon at ginamit ang skull attack laban sa kanya. Kinontra rin ito ni Grimm at ang kolisyon ng kanilang mga spell ay nagdulot ng malaking pagsabog. Nakita ito ni Melly at nagmadaling puntahan si Seth at sorpresang inatake ang mami. Hindi siya makapaniwala na iniwasan lang nito ang lahat, ngunit bago sila magpatuloy, ipinahayag ni Grimm na masyado silang maingay at di magtatagal ay darating na ang mga tao doon. Sinabi niya na siya ay medyo mahiyain, kaya't aalis muna siya, ngunit ipinangakong muli silang magkikita ni Seth. Sa kanyang pagalis, dumating ang mga mamamayan ng lungsod kasama ang ilang banal na kawal na nakita si Seth at Melly na tumatakbo palayo. Nagpanik ang mga sundalo at nagmadali upang ipaalam kay Kapitan Conrad ang tungkol dito na inutusan siyang gumawa ng 1,000 push-ups dahil mukha silang mga uslak. Inutusan siya nitong iulat ang pangyayari habang ginagawa ang push-ups at natutunan niyang 2 wizard ang sumira sa isang gusali sa lungsod. Isang masamang ngisi ang makikita sa mukha ni Conrad habang ipinapahayag na ang panahon upang tugisin ang mga wizard ay dumating na. Sa sandaling ito, lahat ng mga banal na kawal ay pinakalat upang hulihin ang mga wizard na makikitang nagtatago sa basurahan. Pinagalitan ni Doc si Seth sa pagbibigay ng miserableng sitwasyon para sa kanilang lahat at paulit-ulit niyang sinabi na lahat ng ito ay kasalanan ng mami. Sinabi niya na maraming halimaw at nagsimulang managinip si Doc ng pagyaman at pagpapakasal kay Melba kung mahuhuli nila ang lahat ng mga ito. Samantala, si Conrad ay naghahanda upang hulihin ang mga wizard nang makita niya si Dart na nagpapahinga sa kanyang sofa. Dati niyang superior si Dart, ngunit dahil hindi ito tumanggap ng anumang promosyon, ngayon nasa parehong ranggo na sila. Hindi masaya si Conrad na makita siya at nagtanong kung bakit ito nasa kanyang lungsod. Sinabi ni Dart na may hinahanap siyang mga wizard at sinabi ni Conrad na sila siguro ang dahilan ng kaguluhan kagabi. Ipinahayag niya na siya ang huhuli sa kanila, ngunit sinabi ni Dart na mayroon siyang direktang utos mula sa general na huwag pakialaman ang mga wizard. Nagalit siya nang marinig na hindi siya pinapayagang hulihin ang mga wizard sa kanyang teritoryo at saka siya bahagyang minanipula ni Dart na gawin ang kanyang gusto. Sa kabilang banda, si Seth at ang kanyang mga kaibigan ay nakarating sa taong nagpadala sa kanila ng misyon. Una ay tumanggi ito na may nalalaman siya sa kahit anong tungkol dito, ngunit pinagbantaan siya ng baliw na Melly na sila ipapasukin. Nang makapasok na sila, sinabi ng asawa ng lalaki na ang kanilang panganay na anak na si Tej ay nakakita ng isang halimaw at nakasalamuha ito. Iniisip nila Seth na siguro'y wala na ang bata, ngunit lumabas ito mula sa kanyang kwarto upang ipahayag na siya'y buhay pa. Sinabi ni Doc na maswerte siyang nabuhay pa matapos ang engkwentro sa halimaw, ngunit nagsimula itong uhugin ng ibang kulay at ito ang sumpa na kanyang nakuha. Kinausap ni Doc ang mga magulang ng bata na nagsabing hindi pinaniniwalaan ng mga banal na kawal na mayroong halimaw sa lungsod dahil sila ay mga dayuhan.
Nag-aalala ang lalaki na kung malaman ng mga banal na kawal na ang kanyang anak ay naapektuhan, kukunin nila ito kaya naman pinapabalik na niya sila Doc. Hindi matatanggap ni Seth ito at ipinahayag na siya ang tatapos sa mga halimaw at nag-alok si Taj na ituro sa kanya kung saan makikita ang mga ito. Habang sila ay naglalakad sa bayan, ipinaliwanag ni Taji na isa lamang ang nakita niyang malaking halimaw. Ipinaliwanag ni Melly na ang malaking ito marahil ang pinagmumulan ng sumpa na maaaring makaapekto sa tao at lumilikha ng mga supling na mas maliit at hindi nagsasanhi ng sumpa. Pinangunahan sila ni Taj sa isang iniwang pabrika kung saan siya ay inatake ng halimaw, at pinasalamatan siya ni Seth at hinihiling sa kanya na iwanan na ang lahat sa kanya. Palihim silang pumasok sa pabrika, ngunit nang buksan ni Seth ang pinto, nakita niya ang puno na parang zebra at may kumikislap na dahon. Ilang beses na siyang nakakita nito kasama si Alma na sinabing ang mga puno ay lumalaki kung saan may mga halimaw ngunit hindi pa siya nakakita ng ganito kalaki. Sinabi ni Doc na ang pinagmumulan na halimaw ay marahil matagal nang nasa lugar na ito para lumaki ang puno ng ganito. Bigla na lang nagsimulang umuga ang lupa at sila'y lumabas ng pabrika at nakita ang mga banal na kawal na pinapalisan ang mga sibilyan. Inutusan nila ang mga ito na pumunta lamang sa itinakdang mga lugar at nagbanta na huhulihin ang sinumang hindi susunod sa utos. Napagtanto ni Doc na may mali sa lungsod at ang mga tao ay inililipat sa takdang mga lugar upang balansehin ito ng maayos. Gusto niya ring pumunta sa mga ligtas na lugar, ngunit sinabi ni Seth na dapat silang maghintay dahil una nilang natagpuan ang halimaw ng walang tao sa lungsod. Nagbantay sila mula sa himpapawid at di nagtagal ay lumabas na ang mga dagang halimaw. Sinabi ni Melly kay Seth na kung maiipon nila ang mga halimaw sa isang lugar ay mahuhuli niya ito kaya tumalon siya mula sa walis at inatake ang grupo ng 3 halimaw. Nagawa niyang ipitin ang mga ito sa ilalim ng mga bato dahil sa kanyang atake, ngunit habang siya ay tumatawa, ginamit ng isang daga ang buntot nito upang atakihin siya ng wind magic. Sinubukan itong kontrahin ni Seth ng meteor drop ngunit ang kanyang atake ay pinatalsik lang kasama siya. Nagmadali si Melly at Doc para tumulong ngunit sinabi niya sa kanila na hulihin ang mga halimaw bago ito makatakas. Sinabi ni Melly na panatilihin niya itong nakahiga habang hinahanda niya ang kanyang espesyal na magic. Pinigilan ni Seth ang mga halimaw at lumayo sa panganib ng pakawalan ni Melly ang kanyang magic na nagkulong sa mga daga sa isang gravity cage. Lahat ay masaya at nagsimulang managinip kung ano ang gagawin nila sa gantimpalang pera, ngunit sinabi ni Melly na dapat pa rin nila itong iselyo sa loob ng espesyal na mga scroll. Habang si Seth at si Doc ay sinusuportahan siya, mas marami pang mga halimaw ang nahulog sa gravity prison. Akala nila'y mabuburan na nila ang lahat ng kanilang utang ngunit biglang dumating si Grim at tinapos ang mga halimaw gamit ang lason na bumasag sa kanilang mga pinapangarap. Nalaman na niya ngayong plano ni Seth na hulihin ang mga halimaw ng buhay at tinanong niya ito kung ginagawa niya iyon sa utos ng isang partikular na babae. Sinabihan siya ni Seth na tigilan ang kabulastugan at naghanda upang atakihin siya ngunit tumakas si Grim at sinabing wala siyang interes dito. Sinabi ni Doc kay Melly na pahintuin siya gamit ang kanyang kadena at nang gawin niya iyon ay bumalik lang ang kanyang kadena nang dumikit ito kay Grim. Ipinahayag niyang markado na ito ngayon at makakakuha sila ng abiso sa susunod na malapit ito sa kanila. Nang gabing iyon, si Seth ay malungkot pa rin sa pagubos ni Grim sa mga halimaw na kanilang nahuling buhay at naniniwala si Doc na siya ay mapanganib. Iniisip niya na ito ang nasa likod ng pagkawala ng maraming mamamayan sa nakaraang mga araw at naisip na dapat nila itong iwasan. Hindi maganda ang pakiramdam ni Doc matapos ang lahat ng takbuhan at pagtatago at sinabi niya kay Seth na babalik siya sa Artemis kinabukasan dahil hindi na niya ito kayang tiisin. Hindi siya nakinig sa kahit anong pagrarason, ngunit tinanong siya ni Seth tungkol sa simbolo sa noo ng mga dagang halimaw. Sinabi ni Doc na ang lahat ng mga halimaw ay may marka sa kanilang katawan at siya ay nananaliksik na dito sa loob ng maraming taon na walang nakukuhang resulta. Ngunit may alam siya na isang bagay. Kung ang marka ay kumikislap, ibig sabihin ay kontrolado ito ng isang wizard. Ito ay bagong impormasyon para kay Seth at sinabi ni Doc na ang mga taong kumokontrol sa halimaw ay tinatawag na dormitor at itinuturing na mga kaaway ng sangkatauhan. Sa kabilang banda, si Conrad ay nagbabalak ng kaguluhan sa bayan gamit ang ilang aktor sa teatro na nag-udyok sa mga tao laban sa mga imigrante. Nakita ni Dart ang lahat at hinarap si Conrad tungkol dito at sinabi na uulitin niya ang isang trahedya ng nakaraan kung magpapatuloy siya sa kanyang masamang mga plano. Wala siyang pakialam sa opinyon nito at ipinahayag na ang mga imigrante
at ang mga may sumpa ay hindi niya mga mamamayan, kaya't ubusin niya ang lahat ng ito. Tinanong siya ni Dart kung masyado siyang abala sa kanyang planong ubusin ang mga tao, na hindi niya napapansin ang mga halimaw, ngunit hindi niya magawang usigin pa si Conrad dahil wala siyang konkretong patunay. Nagdesisyon siyang huwag makialam sa plano nito dahil teritoryo niya ang Rumbletown, ngunit sinabi niya na sa lalong madaling panahon ay darating na ang general ng banal na mga kabalyero kasama ang 4 na paladin. Nagulat si Conrad at nagtanong kung bakit at sinagot siya ni Dart na ito ay dahil naniniwala ang general na ang wizard na may sungay ay mapanganib at plano niyang personal na harapin ito. Napagtanto ni Conrad na katapusan na niya kung may makita ang general na hindi kanais-nais sa bayan at nagpasya siyang madaliin ang kanyang mga plano at magdulot ng gulo sa lungsod gamit ang mga wizard bago ito dumating. Sa kabilang banda, handa nang umalis si Doc papuntang Artemis at tinanong siya ni Seth kung pababayaan na lamang niya ang lahat ng tao dito. Sinabi ni Doc na ayaw na niyang mabuhay sa panganib at habang sinasabi ni Seth na mananatili siya para tumulong tapusin ang mga halimaw, sinabi niya na gawin nito ang kanyang nais. Umalis na siya at napaisip si Melly kung ano na ang sunod nilang gagawin. Nagutom si Seth at naisip na dapat nilang puntahan ang bahay ni Tej at kumain ng kaunti. Ngunit nang makarating sila sa kanyang bahay, nakita nilang lubha itong nasira sa isang laban at nawawala ang lahat. Pumunta ang isang kapitbahay roon at ibinalita sa kanila na noong umaga ay sinimulan ng mga otoridad ang panghuhuli sa mga may sumpa at mga imigrante at inakusahan sila ng pagsisimula ng rebelyon kung saan si Taj at ang kanyang pamilya ay hinuli rin. Nababahala si Seth para sa kanila at agad siyang nagmadali upang iligtas ang mga ito. Sa bayan, tinugunan ni Conrad ang galit na masa at sinabi na ang mga imigrante ay kasabwat ng mga may sumpa at mga wizard sa pagpaplano ng isang terorismo. Binanggit niya ang isang trahedya 15 taon na ang nakalilipas at sinabing ang mga dayuhan ay pumunta doon upang agawin ang kanilang mga trabaho, mga tahanan, at mga buhay. Pagkatapos, ipinahayag ni Conrad na kanyang ipagtatanggol ang lahat at humingi ng tulong sa mga mamamayan na ubusin ang lahat ng mga imigrante at linisin ang kanilang lungsod. Galit na ang masa ngayon at sila'y nagtungo sa lugar ng mga imigrante na may layuning tapusin sila. Nakita ni Dart ang lahat at napagpasyahang kailangan niyang makialam kahit papaano. Si Seth at Melly ay hinahanap din ang pamilya ni Taj mula sa himpapawid at sila ay nag-aalala sa kaguluhan sa publiko. Si Doc ay naipit din sa lungsod dahil sa kaguluhan at habang sinusubukan niyang humanap ng ligtas na lugar upang magtago, natagpuan niya ang pugad ng mga dagang halimaw. Nagtaka siya kung ano ang ginagawa ng mga banal na kabalyero ng lungsod na ang isang pugad ng halimaw ay nasa ganito kahalatang lugar. Hindi siya maaaring tumakas na parang isang duwag pagkatapos makita ito at nagpa siyang sabihin kay Seth ang tungkol sa pugad ngunit isang banal na kabalyero ang dumating at inaresto siya dahil nakita niya ang isang bagay na hindi dapat. Samantala, si Taj ay nahuli at ang galit na mga mamamayan ay malapit na siyang sunugin sa poste. Nagmakaawa siyang tumigil sila, ngunit desidido silang tapusin siya dahil siya ay may sumpa. Biglang dumating si Seth at hinawakan ang isa sa mga uslak at sinabing siya ay may sumpa na rin ngayon. Tumakbo ang lahat dahil dito at pinagaan ni Seth ang loob ni Taj nang dumating si Melly upang ilayo sila roon. Sa kanilang pagdating sa ligtas na lugar, tinanong ni Seth si Taj tungkol sa kanyang mga magulang at nalaman niyang kinuha sila ng banal na mga kabalyero. Iniisip ni Melly na ang kaguluhan ay pinapalala ng isang tao at naniniwala si Seth na ito ay ang uslak na si Conrad. Bigla silang natagpuan ng mga tao at sumugod sa kanila. Hiniling ni Seth kay Melly na tulungan silang makatakas, ngunit lumabas ang baliw nitong persona at nagdeklara na kung ang mga tao ay desididong tapusin sila, ay dapat silang lumaban. Sinubukan ni Seth na kumbinsihin ito na kailangan lang nilang harapin si Conrad ngunit dahil hindi siya nakikinig, binitbit na lang rin niya ito at nagsimulang tumakbo. Sinabi niya na hindi dapat nila saktan ang mga tao at dapat lamang silang mag-focus sa salarin nang biglang may lumipad na cannonball sa kanila. Tinipon ni Conrad ang kanyang artillery unit at dumating mismo upang harapin ang mga wizard bilang huling bahagi ng kanyang plano. Inutusan niya ang mga itong sumuko ng payapa kundi ay maglulunsad siya ng buong puwersang atake kahit pa naroroon ang mga sibilyan. Nagalit si Seth at sumalakay sa mga banal na kabalyero, ngunit pinigilan ng kanilang mga kalasag ang kanyang mga atake. Sa pagsugod ng swordsman sa kanya, dumating ang baliw na Melly para sagipin ang kanyang buhay. Sumali na rin sa laban si Conrad na may hawak na napakalaking sandata at inatake si Seth gamit ito.
Sinubukan ni Melly na tulungan siya, ngunit dumating si Dart at binuwal ang wand sa kanyang mga kamay. Gustong lumaban ni Seth, ngunit ipinunto ni Conrad na hinuli nila si Doc, at sinabihan siyang huwag gumawa ng kahit ano. Pagkatapos, iniutos niya na si Melly ay ipasok rin sa bilangguan at nginudngod si Seth sa lupa. Sinabihan siya ni Dart na huwag maging marahas, dahil kailangan siya ng general na buhay, kaya tinanggal ni Conrad ang kanyang guwantes, at iniisip na hindi siya makakagamit ng magic nang wala ito. Bahagya siyang binalaan ni Dart na huwag maliitin ang bata at umalis na. Nakatanggap si Conrad ng mensahe na ang publiko ay hindi na makontrol at nagkaroon siya ng ideya kung paano haharapin ito. Dinala niya si Seth sa lugar ng mga dayuhan na nasunog at ipinakita si Seth sa harap ng galit na masa at sinabing siya ang utak sa pagtatangkang terorismo. Hawak niya rin si Taji at inihayag niya na ang mga dayuhan ay nagtatago ng pugad ng mga halimaw sa parteng yon ng lungsod. Sumigaw si Seth na nagkakamali sila dahil may tinatawag na dormitor na kumokontrol sa mga ito at ngumisi si Conrad habang sinasabing tama siya. Pagkatapos ay kinausap niya ang masa at sinabing kailangan nilang puksain ang mga dayuhan ng walang awa at sumang-ayon silang lahat dito. Gayunpaman, sinara niya ang daanan na andoon pa ang mga mamamayan at ipinahayag na mamamatay rin sila doon upang mapanatiling ligtas ang lungsod. Sinigawan siya ng mga tao na huminto, ngunit iniutos niya na paputukin ang mga kanyon. Nagalit si Seth at sinuntok siya sa mukha na nagpabagsak sa kanya. Hindi makapaniwala si Conrad na nakakagamit siya ng magic nang hindi nakagwantes, ngunit walang importansya yon. Ininom niya ang ipinagbabawal na muscle juice at biglang naging malaki, ngunit nawala ang kanyang buhok bilang epekto. Nagpaputok ang mga sundalo ng kanyon sa kanyang utos, ngunit bigla na lamang huminto ang mga cannonball sa kalagitnaan dahil dumating si Grim sa tabi ni Seth para higupin ang mga ito sa kanyang katawan. Sinabi niya kay Seth na kailangan nilang mag-usap at binikis ng benda ang kanyang braso bago tanungin kung ano ang kaugnayan niya sa dormitor na may plauta. Sumagot si Seth na wala siyang ideya kung sino ang tinutukoy niya at tinanong siya ni Grim kung ano ang kinalaman niya sa mga dagang halimaw noon. Sinabi ni Seth na kanila lamang hinuhuli ang mga halimaw ng buhay at pinaniwalaan siya ng mami. Pinakawalan niya ang mga cannonball na kanyang hinigop sa kanyang katawan at pinuksa ang buong unit sa isang iglap. Tinanong siya ni Seth kung bakit bigla siyang tumutulong sa kanila at humingi ng paumanhin si Grim sa hindi nila pagkakaunawaan noon. Ipinaliwanag niya na hinahanap niya ang isang babae na may plauta na kumokontrol ng mga halimaw at napagkamalan niya sila Seth na mga kaalyado nito. Biglang bumugso ang malakas na hangin patungo sa clock tower at sa tuktok nito'y makikita ang babae na may plauta, ang kanyang mga dagang halimaw. Inipon niya ang lahat ng magic sa rehiyon at iniutos sa kanyang hukbo ng mga halimaw na atakihin ang lungsod. Kaagad na kumilos si Grim upang pigilan siya at nagpasya si Seth na sumama sa kanya matapos sabihan si Taji na magtago. Gayunpaman, si Conrad ay nanggigigil pa rin na tapusin ang kanilang laban at tumalon papunta sa kanyang lokasyon gamit ang kanyang sandata. Sinabi sa kanya ni Seth na walang oras para maglaban dahil nasa panganib ang bayan, ngunit sinabi ni Conrad na wala siyang pakialam doon at siya ang kumuha sa dormitor upang isagawa ang maruming mga gawain para sa kanya. Pagkatapos ay naghanda na siya para sa laban at umatake kay Seth na napigilan naman nito gamit ang isang kalasag. Madaling nabasag ang kalasag at habang sinusubukan ni Seth na atakihin si Conrad, pinawi niya ang atake nito gamit ang kanyang sandatang yari sa puting pilak na bumabaliwala sa magic. May kalamangan si Conrad sa laban at pinabagsak si Seth, ngunit nagalit siya nang insultuhin ni Seth ang kanyang bigote. Si Taj ay nagtatago habang nanonood sa laban, at naisip niya na dapat niyang buksan ang daanan na pumipigil sa lahat na makaalis sa mapanganib na lugar. Sa kabilang banda, patuloy na lumalala ang kondisyon ni Doc sa hawla at natuklasan ni Melly na wala itong pulso. Umiyak siya sa pagkasawi nito at bigla na lamang may tumamang kalasag sa hawla na nagbukas dito. Habang nagluluksa sa pagkamatay ng kaibigan, ang kanyang alaga ay dumating dala ang kanyang wand at tinuro ang dagang halimaw na nagpabagsak sa dalawang sundalo sa malapit. Napagpasyahan ni Melly na hindi siya pwedeng umupo lang doon para umiyak at lumabas siya upang harapin ang isang halimaw. Sinabi niya na hindi niya papayagan na may mamatay pa sa kanyang harapan. Lumaban siya sa mga halimaw ngunit napunta siya sa isang lugar kung saan pinamumunuan ni Dart ang kanyang mga tauhan. Mayroon siyang pana na nakatutok sa kanya, ngunit ginamit niya ito upang takutin ang halimaw sa kanyang likuran. Inutos niya sa kanyang mga tauhan na huwag munang alalahanin ang wizard at sa halip ay harapin ang mga halimaw dahil ito ang kanilang prioridad.
Si Grimm ay sumugod rin at tinapos ang lahat ng mga halimaw sa kanyang daanan. Napaisip siya kung bakit ginagawa ito ngayon ng babaeng may plauta, at kung mayroon bang malaking plano sa likod ng kanyang mga aksyon. Biglang nagtipon ang babae ng sapat na magic at naglunsad ng spell kung saan ang kanyang boses ay bumalot sa buong bayan. Sinabi niya sa mga tao na ang kaguluhan ngayon ay katulad ng trahedya, 15 taon na ang nakalilipas, ang tanging kulang na lang ay ang pagguho ng lupa na kanilang kinatatayuan. Ipinahayag niyang gagawin niya iyon at lumikha ito ng isang bagyo sa paligid ng clock tower na nagpabagting sa kampana ng walang tigil. Pagbalik kay Seth, napagtanto ni Taje na dapat niyang buksan ang daanan anuman ang mangyari at nagmadali siyang tumawid sa laban. Sinubukan siyang atakihin ni Conrad, ngunit hinawakan ni Seth ang kanyang sandata at binigyan si Taje ng pagkakataon na tumakas, ngunit nabigo siyang buksan ang daanan. Nagsimula uli ang laban at pinakawalan ni Seth ang kanyang magic kay Conrad na sinalaglang nito gamit ang kanyang sandata. Sa paghinto niya upang ipagyabang ang kanyang kakayahan, itinapon ni Seth ang kanyang bota sa mukha nito bago niya ito sipain ng may halong magic. Sa paggawa noon, inagaw niya ang bigote ni Conrad at ininsulto ito. Pero kalmado ang kapitan ng mga kabalyero sa kabila ng nangyari dahil napagtanto niya na si Seth ay nasa limitasyon na. Pinabagsak niya ito sa lupa at pagkatapos ng ilang sandali, ang kampana ng tore ay natanggal dahil sa bagyo na nagpalipad rito. Sinabi ni Seth na ang lupa ay magigiba saan man ito tumama at tumawa si Conrad na sinasabing ito ay nakaprogramang tamaan ang mga dayuhan. Iniisip niya na ang kanyang matagal ng ambisyon ay matutupad na ngunit hindi niya alam na may ibang plano ang babaeng may plauta. Ang kampana ay bumagsak sa pangunahing bahagi ng lungsod kung saan ang lahat ng mahalagang bagay ay matatagpuan. Nagulat si Conrad na makita ito at nagtaka kung bakit nangyayari iyon nang biglang tumawa ang babae na may plauta, ibinunyag ang pinagmulan ng kanyang galit. 15 taon na ang nakalipas, 4 na mga batang may sumpa ang kinuha mula sa kanilang mga tahanan upang gawing mga sandata laban sa mga halimaw at ang babaeng si Hamelin ay isa sa kanila. Sila ay itinapon sa bilangguan at pilit na ipinamuhay sa marahas na mga kondisyon. Isang araw, nagsimulang hilingin ng mga sibilyan na sila'y tapusin. Natakot sila, ngunit may isang mabait at matandang kabalyero na sintunadong tumugtog ng plauta upang patawanin sila. Ibinigay niya ang plauta sa mga bata at nagsimula silang mapalapit sa kanya. Gayunpaman, mayroong isa na hindi gusto ang mga pangyayaring ito. Ito ay ang batang Conrad na labis na kinamumuhian ang mga dayuhan at ang mga may sumpa. Binantaan niya ang mga ito, ngunit nahuli siya ng matandang kabalyero at sinabihan siyang tratuhin ang lahat ng maayos. Kahit siya'y umatras sa oras na iyon, si Conrad ay nagsimula na sa kanyang masamang plano. Nagkunwari siyang misteryosong tao na tumulong at pinalaya ang mga batang wizard, habang sinabi naman sa mga tao ang kanilang pagtakas. Sila'y agad na nahuli sa pagdating nila sa lungsod at tanging si Hamelin lang ang nakaligtas sa marahas na pag-atake ng mga mamayan. Buti na lang at nailigtas siya ng mabait na kabalyero at dinala pabalik, ngunit hindi pa rin kontento si Conrad. Di naglaon, isang itlog ng halimaw ang bumagsak mula sa langit na nagdulot ng kaguluhan sa lungsod. Napaniwala ni Conrad ang mabait na kapitan ng kabalyero na payagan siyang pamunuan ang mga paglikas at hiniling sa kanyang gamitin ang tulong ng batang wizard upang labanan ang halimaw. Nang ilabas ng kabalyero si Hamelin, sinaksak siya ni Conrad mula sa likod. Tatapusin na rin sana niya ang bata, ngunit pinigilan siya ng kabalyero sa huli nitong hininga na nagbigay ng pagkakataon kay Hamelin na makatakas. Tumakbo siya ng mabilis, ngunit nadapa at bumagsak habang umiiyak. Bigla niyang nakita ang kanyang plauta at nagpasya siyang tugtugin ito dahil wala na siyang magawa. Sa sandaling yon, naging aktibo ang kanyang kapangyarihan at dinala ng kanyang magic ang lahat ng dagang halimaw sa kanya. Nagulat siya na makita ito sa unang pagkakataon, ngunit agad niyang natutunan na hindi siya sasaktan ng mga ito. Natuklasan niya na gusto nila ang kanyang musika, at nang makitang sila rin ay sinaktan, napagtanto niya na ito ay tulad rin ng kanyang mga kaibigan. Naawa ang babae sa kanila, at nang ang mga banal na kabalyero ay nagpaputok ng mga kanyon, dinala siya ng mga halimaw sa ligtas na lugar. Gayunpaman, ang isang bahagi ng bayan na tinitirhan ng mga dayuhan ay gumuho dahil sa walang pakundangang atake, at doon nagsimulang maging bato ang kanyang puso. Bumalik siya ngayon para maghiganti. Narinig ng lahat ang kwento ng kasamaan ni Conrad at wala siyang hiyang ipahayag ang kanyang galit sa mga dayuhan at handa siyang isakripisyo ang mga inosente para ubusin ang mga ito.
Bigla na lamang nagsimula ang mga tao na sumpain siya matapos malaman ang kanyang tunay na layunin, at iniisip nila na kakampihan sila ni Hamelin. Sinabi niya na labis silang nagkakamali dahil tatapusin niya rin silang lahat dahil sa kanilang mga kasalanan. Inatake niya ang mga kadena na nagpapanatili sa lungsod at sinabi ng mga tao na wala silang kinalaman sa kanyang paghihiganti. Ang babae ay nagalit sa kanila at sinabing kasalanan rin nila ang pagkamatay ng mga inosenteng tao at inihayag na sila'y kanya ring mga kaaway. Nang siya ay maglulunsad na ng panapos, dumating si Grimm at kinontra ang kanyang magic habang sinasabi na may mga kailangan siyang itanong dito. Sinamantala ni Conrad ang pagkakataon na ito at inutos sa kanyang mga sundalo na bombahin ang lugar gamit ang mga natitirang pampasabog na kanila namang sinunod. Nagalit si Seth matapos marinig ang katotohanan at tinawag niya si Conrad na pinakamahinang lalaki sa Rumbletown na walang nakamit na kahit ano nang hindi nanloloko ng iba. Pumitik dito ang kalbo at sumugod kay Seth kung saan kinontra lang ni Seth ang kanyang sandata gamit ang isang kamay. Nagulat si Conrad at umatake ulit pero hindi naapektuhan si Seth at gumamit ng magic upang bumalik sa laban. Pinaatras ng kanyang suntok si Conrad at nagpakawala rin siya ng malakas na atake sa tiyan nito't pagkatapos ay sa mukha. Inatake ni Conrad si Seth ng buong lakas ngunit inipon niya ang kanyang magic sa kanyang kamao upang salagin ang sandata nito. Pinatalsik siya ni Conrad at pagkatapos ay inilunsad ang kanyang sandata upang tapusin si Seth ngunit nang hatakin niya ito pabalik, natuklasan niya na hinigop ni Seth ang atake tulad ng ginawa ni Grimm sa mga cannonball. Inipon ni Seth ang lahat ng magic na maaari niyang gamitin at pinakawalan lahat kay Conrad. Sinalag niya ito gamit ang kanyang sandata, ngunit hindi ito tumagal at nagsimulang mabasag. Dito na ibinigay ni Seth ang isang napakalakas na suntok sa kanyang mukha na tumapos sa laban. Nang mawala ang alikabok, hinugot ni Seth ang sandata mula sa mga benda at nawalan ng malay. Ang kanyang atake ay winasak din ang pader, at ang mga mamamayan ay nagtakbuhan pabalik sa kanilang mga tahanan, at si Taj ay nakasama ring muli ang kanyang pamilya. Tumayo si Seth para umalis ngunit biglang lumitaw si Dart sa likod at sinabi na siya ay inaaresto. Nagsimulang kumalas ang mga kadenang nagpapanatili sa bayan at sumigaw si Seth na hindi iyon ang tamang panahon upang arestuhin siya dahil ang mga tao ay nasa panganib. Tinanong niya si Dart kung anong uri ng banal na kabalyero ito kung hindi niya alam ang kanyang prioridad at tinanong naman siya nito kung kaya niya pang banggitin ang kanyang imposibleng pangarap. Ipinahayag ni Seth na tiyak na wawasakin niya ang Radiant balang araw at sa pagkamangha ni Dart sa kanyang determinasyon, sinabihan siya nitong harapin ang wizard na kumokontrol ng halimaw ngunit pinaalala na pagkatapos nito'y agad rin siyang arestuhin. Si Grimm ay kasalukuyan ng nakikipaglaban dito at kahit na mas malakas siya dito, hindi niya magawang makuha ang kalamangan sa laban. Tinanong niya ito kung sino ang nagturo sa kanya ng sining ng pagkontrol sa mga halimaw ngunit hindi ito nagbigay ng sagot. Gumamit siya ng usok at nang ito'y nawala ay makikitang nakatutok na ang kanyang espada sa babae. Nagbanggit siya ng dalawang pangalan at tinanong ito kung ano ang kaugnayan niya sa kanila ngunit dahil walang reaksyon si Hamelin, napagtanto niya na wala itong kinalaman sa mga iyon. Sinabi ni Grimm na ubusin na lamang niya ang mga halimaw at aalis ngunit nagalit siya sa narinig at sinugod ito gamit ang isang nakatagong patalim. Nang makakita ng dugo, nagulantang si Grimm at tumakbo palayo. Sa ibang lugar, si Melly ay walang malay at napadilat nang gisingin siya ni Mr. Bubbly. Iniisip niyang nabigo na naman siyang protektahan ang mga kaibigan at ang trauma ng mga alaala ay nagpabigat sa kanyang puso. Sa pagkalunod sa matinding emosyon, lumabas ang baliw na Melly at nagsimulang atakihin ang mga dagang halimaw ng walang awa. Nilapitan siya ni Seth at halos mapatay na niya ito, ngunit huminto siya sa huling sandali. Nang makita niya ito, bumalik siya sa normal na sarili at niyakap ito habang umiiyak sa pagkamatay ni Doc. Sinabi ni Seth na si Doc ay kasama niya at may nakuha siyang isang sanggol na kamukha nito. Nagulat si Melly sa nakita at ipinaliwanag ni Seth na habang siya ay naglalakad sa bayan, natagpuan niya ang bangkay ni Doc ngunit biglang lumabas ang sanggol sa tiyan nito. Hindi niya maunawaan kung ano ang nangyari, ngunit ngayoy alam na niyang ang sumpa ay molting nakagaya sa mga insekto. Nagalak si Melly at binuhat si Doc nang biglang kumislap ang kanyang wand at isang bola ng liwanag ang lumabas mula dito. Sinabi ni Melly na yon ang tracker na inilagay niya kay Grimm at ilang sandali pa ay lumabas ito mula sa direksyon na pinuntahan ng bola ng liwanag. Binanggit niya na hindi na siya ang kanilang kaaway at binalaan sila tungkol kay Hamelin at kanyang mga halimaw. Sinabi niya kay Seth na masyadong malakas ang mga kaaway at sinabihan niya itong umatras habang tinatapos niya ang lahat ng mga halimaw.
Hindi yon tinanggap ni Seth at tinanong siya ni Grimm kung may iba pa itong plano. Sa kasamaang palad ay wala, ngunit inirekomenda ni Melly na maaari niyang pigilan ang babae gamit ang isang item para malabanan muna ang mga halimaw. Sumang-ayon si Grimm sa ideya at nagpa siya na tumulong, ngunit ayaw ni Doc na maging bahagi ng lahat ng iyon. Iniwan muna nila ito sa isang ligtas na lugar at saka pinuntahan si Hamelin. Pinadala niya ang kanyang mga dagang halimaw upang atakihin sila at si Seth ay sumugod at pinalipad silang lahat gamit ang kanyang malakas na skull attack. Nagpadala pa ang babae ng mas maraming halimaw at gumamit ng malawakang wind magic na nagpaatras kay Seth, ngunit may nagligtas sa kanya. Nagising siya sa loob ng isang tore at isang taong nakabalabal ang lumitaw. Tinanong ni Seth kung sino siya at inalis ng lalaki ang kanyang balabal upang ipakita rin ang dalawang sungay sa kanyang ulo. Ang lalaki ay nagpakilala bilang si Piodon at sinabi niyang siya ay taga-obserba lamang na mahilig magmasid sa galaw ng mundo. Itinuro ng lalaki ang benda sa mukha ni Seth at tinanong kung bakit hindi niya ito tinatanggal kung pahihintulutan nitong magamit niya ang kanyang tunay na kapangyarihan. Hindi naniwala si Seth at ipinaliwanag na ang benda ay para takpan lang ang peklat na kanyang nakuha sa halimaw na una niyang nakita, at sinabihan rin siya ni Alma na huwag itong tatanggalin kahit kailan. Napabuntong hininga si Piodon at sinabi na hindi naiintindihan ni Seth ang magic, ngunit hindi niya maaaring alisin ang selyo para dito. Tinanong niya kung ayaw ba nitong magkaroon ng higit pang kapangyarihan, ngunit hindi naintindihan ni Seth ang kanyang ibig sabihin. Tinanong siya ni Piodon kung para kanino siya nagtatrabaho, dahil kahit anong panig ang kanyang piliin, siguradong may mga masamang tao. Bago pa man makapagbigay ng sagot si Seth ay nanginig na ang tore at nagpasya siyang umalis, habang nagpapasalamat kay Piodon sa pagligtas sa kanya. Habang tinitignan niya itong umalis, sinabi ni Piodon sa kanyang sarili na magkikita silang muli at sana'y hindi siya mapahamak dahil siya na lang ang natatangi niyang pamilya. Samantala, si Melly at Grimm ay nagtungo kay Hamelin upang tiyakin na si Seth ay nakaligtas. Gumamit si Grimm ng usok at si Melly ay pumunta sa likod ng babae at gumamit ng isang malakas na sealing magic sa mga halimaw, ngunit sinalag ito ng babae at sumigaw na hindi niya hahayaang masaktan ang kanyang mga kapatid. Binura niya ang magic at tumalon si Melly para markahan siya gamit ang wand. Pinaatras siya ni Hamelin at umatake gamit ang wind magic. Sinabi niya na walang makakapigil sa kanyang paghihiganti at nakiusap si Melly na huwag na siyang manakit ng sino man. Ipinahayag ni Hamelin na ang mga taong ito ang kumuha ng lahat sa kanya at sa pagkakataong ito'y siya naman ang kukuha ng lahat mula sa kanila at walang naisagot si Melly dito. Sumulpot si Grimm at nagpasya ang babae na atakihin ito, ngunit ang lahat ng kanyang magic ay lumabas sa kanyang katawan at napunta sa malaking lantern na hawak ni Melly. Minarkahan siya nito kanina upang nakawin ang kanyang kapangyarihan para hindi siya makagamit ng magic at makontrol ang kanyang mga halimaw. Binanggit ni Grimm na sinabihan siya ni Seth na huwag patayin ang dormitor, ngunit wala naman talaga siyang kakayahan na pumatay ng kahit na sino. Kumuha siya ng malaking scroll mula sa kanyang bulsa, at mula rito, bumunot siya ng malaking espada na kanyang winasiwas sa mga halimaw at pinaghihiwa ang mga ito ng walang kahirap-hirap. Gayunpaman, hinigop ni Hamelin ang lahat ng mga halimaw sa kanyang scroll at sinabi kay Grimm na huwag maliitin ang kanyang koneksyon sa kanyang mga kapatid. Naging isa ang kanilang mga kapangyarihan at siya ay nagpakawala ng malakas na atake. Ang espada ni Grimm ay nasa limit na't bumalik sa scroll at nagreklamo si Melly na wala siyang magagawa kung maghahalo ang magic ng babae sa mga halimaw. Handa na silang tapusin ni Hamelin, ngunit biglang nabiyak ang lupa at si Seth ay lumitaw upang sumali sa laban. Nakagawa ng distansya si Hamelin at itinutok ang kanyang espada dito. Tinawag niya itong uslak sa paglaban muli matapos makaligtas kanina at sumugod ito. Iniwasan ni Seth ang kanyang mga atake at hinigop ang kanyang patalim sa mga benda. Ipinahayag niyang pipigilan ito, ngunit pinalipad siya ni Hamelin gamit ang wind magic. Ngunit hindi siya nasaktan at sinabing ang kanyang atake ay walang binatbat sa mga parusa ni Alma o pagsasanay ni Yaga habang patuloy na sumasalakay sa kanya. Si Hamelin ay pumunta sa himpapawid upang makagawa ng distansya at inatake siya nito, mula roon na sinagot naman ni Seth ng buong lakas na skullburst. Ang atake ni Hamelin ay mas malakas at sinabi nitong tinutulungan niya ang kanyang kaaway, pero sinabi ni Seth na siya ay tumutulong lamang sa mga normal na tao. Siya ay nagalit na marinig ito at mas nilakasan pa ang kanyang atake, habang sinasabing hindi karapat-dapat iligtas ang mga tao.
Si Seth ay tinamaan ng atake, ngunit siya ay bumangon at sinabi kay Hamelin na ang mga tao ay natatakot lamang para sa kanilang buhay. Ang pagtalo kay Conrad ang lumutas sa problema. Tinawag niya uli itong uslak at ipinaliwanag na hinahayaan lang ng mga tao ang mga masamang ginagawa ng mga banal na kabalyero sa mga inosenteng wizard. Plano niyang tapusin ang lahat at hindi niya nagustuhan nang sabihin ni Seth na ang ginagawa niya ay kapareho lang rin ng ginawa ni Conrad. Sinabi niya na kahit anong subok ang gawin niya ay hindi tatanggapin ng mga tao ang mga wizard. Ituturing lang sila nitong mga sinumpang nilalang na dapat kainisan at katakutan. Sinabihan niya itong pumili ng tamang panig na ipaglalaban, at ipinahayag ni Seth na ililigtas niya ang lahat. Para kay Hamelin ay ibig sabihin na nitong ililigtas niya ang mga inosente mula sa baliw na wizard gaya niya, at pinaulanan ito ng mga atake, at sinabi na ang mga taong iyon ay hindi kailanman magiging inosente. Inatake niya ito gamit ang buo niyang kapangyarihan, habang sinasabi na kung nais niyang protektahan ang mga taong tulad nila ay hindi sila magkatulad. Bumagsak si Seth sa lupa dahil sa kanyang atake, ngunit siya ay lumaban at sumigaw na mali ito dahil magkapareho sila. Sa pagharap ng lungsod sa epekto ng kanilang laban, ginamit ni Grimm ang kanyang magic, at nakitang tapos na ang laban dahil si Seth at Hamelin ay nagkasundo na. Bumaba siya upang kausapin ito sa loob ng buhawi, at sinabi niya na tama siya at hindi niya kayang patawarin ang mga tao sa ginawa nila sa kanya. Ipinahayag niyang maraming beses na rin niyang ninais na tapusin ang lahat at tinanong siya nito na paano na ngayon. Sinabi ni Seth na kung gugustuhin lang niya ay madali niya lang sasaktan ang mga taong nanakit sa kanya, ngunit dahil pinagbawalan siya ni Alma, ay hindi niya iyon ginawa. Sinabi niya kay Hamelin na nauunawaan niya ang nararamdaman nitong sakit at alam niyang may katwiran ang pagnanais nitong maghiganti. Siya ay naantig at sumandal sa kanyang balikat, ngunit sinabi ni Seth na hindi siya papayag na maging halimaw ito gaya ng iniisip ng mga tao sa mga wizard. Tinapon niya ang scroll na humahawak sa kanyang mga halimaw at kinuha ang kanyang sandata at hiniga siya sa lupa. Hindi siya umatake, ngunit nang nawala ang bagyo, si Hamelin ay naiyak na lamang. Tinawag niya si Seth na tuta ng mga banal na kabalyero na ngayoy dadalhin siya sa kanyang mga amo para panoorin ang kanyang katapusan. Sumigaw siya na mali ito at hindi niya ito ibibigay sa kanila. Sinabi ni Hamelin na walang saysay ang pag-aatubili at dapat siyang pumili ng isang panig lang. Tinawag niya itong uslak na hindi man lang makapagpasya kung sino ang nais niyang ipaglaban, at sinabing tapusin na lang siya nito kaysa isuko siya. Sinabi ni Seth na alam niya kung para saan siya lumalaban. Ipinahayag niya ang kanyang layunin na wasakin ang Radiant, at hiniling kay Hamelin na sumama sa kanya. Napahinto siya nang marinig ang pangarap nito, at inisip na baka hindi ito kailanman maging posible. Bigla na namang yumanig ang lupa, at naghiwalay ang mga ulap nang bumaba ang isang higanteng imaheng tao na gawa sa gintong liwanag. Lahat ay nagulat sa nakita, at ilang sandali pa'y nakilala nila ang vessel ng banal na mga kabalyero na bumababa mula sa mga ulap, at natuwa silang ligtas na sila ngayon. Napagtanto ni Dart na isang paladin ang gumagamit ng banal na kapangyarihan upang lumikha ng milagro, at iniisip niya na hindi ito magandang ideya. Iniisip niya na ang pagharap sa isang nagwawalang dormitor ay hindi sapat upang tawagin ang pinakamalalakas, at napaisip siya kung ang paladin ay narito dahil kay Seth. Pagkatapos ay sinabi ng paladin na sumuko ang mga wizard at ibigay sa kanila ang wizard na may sungay. Nagsimula siyang banggitin ang napakaraming mga krimen ni Seth. Ngunit hindi man lang alam ni Seth kung ano ang kanyang sinasabi, pero tila pamilyar siya sa mga pangalan na binabanggit nito. Sinubukan ni Seth na kumbinsihin ang paladin na mali ang taong tinutukoy nila nang bigla na lang umaksyon si Hamelin at ginawa siyang bihag. Nag-alok siya ng negosasyon sa paladin at ginamit ang buhay ni Seth bilang pamalit dahil alam niyang gusto nila itong buhayin. Tinanong siya ni Seth kung ano ang kanyang ginagawa at bumulong siya na susulitin niya kung ano ang makukuha niya dito hanggat maaari. Inakay siya ni Hamelin patungo sa malaking imahe at hiniling sa paladin na palayain ang lahat ng mga wizard sa kanilang bilangguan kapalit ni Seth, ngunit tumanggi ito. Inaasahan na niya ito at bigla siyang sumalakay nang maabot niya ang malaking scroll. Ang kanyang malakas na ataking hangin ay halos hindi nagdulot ng pinsala sa kamay ng paladin at tumawa ito sa kanyang kapangyarihan. Habang si Seth ay patuloy pa ring pinoproseso ang nangyari, ay binigay ni Hamelin ang scroll sa kanya. Hiniling niya ditong alagaan ng mabuti ang kanyang mga kapatid at nakiusap na huwag silang tratuhing mga halimaw. Hindi pa rin nauunawaan ni Seth ang mga bagay at ngumiti si Hamelin habang sinasabi na gusto niya ang ekspresyong iyon. Pagkatapos ay lumakad siya na nagpapahayag na mananatiling tapat sa kanyang mga layunin
hanggang sa wakas at ipaglalaban ito. Nakipaglaban siya sa imahe ng paladin, at si Grim at Melly ay kinuha si Seth sa kabila ng patuloy nitong pag-iyak. Gusto ni Hamelin na maging ligtas si Seth at patuloy na habulin ang kanyang pangarap dahil naniniwala siya dito. Nagawa niyang salagin ang unang suntok mula sa paladin, ngunit bago pa man may sunod na mangyari ay sinaksak siya ng general ng banal na kabalyero mula sa likod. Bago siya pumanaw, hiniling ni Hamelin kay Seth na baguhin ang mundo at wala itong magawa kundi sumigaw na lamang. Sumugod siya sa general na si Torque, ngunit bigla siyang pinatumba ng isang uslak na paladin. Plano niyang tapusin si Seth, ngunit habang siya ay papalapit na, biglang ginising ni Piodon ang nakaselyong kapangyarihan ni Seth. Nagpakawala siya ng matinding kapangyarihan na lumikha ng pagsabog at nawalan siya ng malay habang ang kanyang mga braso ay naging itim. Ang uslak ay nagalit dahil nasugatan ang kanyang mukha at siya ay sumugod kay Seth subalit sinampal lang siya nito. Sunod ay ang paladin na si Santori na gumagamit ng kanyang napakalaking imahe upang atakihin si Seth, ngunit pagkatapos ng isang suntok mula dito, pansamantalang nawala ng silbi ang isa niyang kamay. Napagtanto ni Torque na si Seth ay isang mapanganib na halimaw at dapat niya itong tapusin agad. Tinawag niya ang kapangyarihan ng founder ng mga banal na mandirigma at naglabas ng isang halo gamit ang isang milagro. Sa tulong ng banal na kapangyarihang ito, naglunsad ng malakas na mga hiwa si Torque kay Seth upang mawala siya sa balanse, at pagkatapos ay direkta niya itong sinalakay. Pinaniniwalaan niya na hindi kayang panatilihin ng bata ang ganoong anyo ng matagal, ngunit may natitira pang lakas si Seth. Inatake niya si Torque ng malakas na suntok, ngunit sinalag niya ito gamit ang kanyang espada at pinaatras ito. Nakahawak si Seth sa dulo ng tore, ngunit sinuntok siya ni Santori palayo. Nagawa ni Seth na makatakas sa paningin ng general at ipinadala niya ang isa sa mga natitirang paladin upang hanapin ito. Si Grim at Melly ay mabilis siyang tinangay palayo at wala silang ideya sa kung ano ang ipinakita ng anyong halimaw ni Seth kanina. Nag-aalala si Melly dahil mukha siyang halimaw, ngunit sinabi ni Grim na wala silang oras na dapat sayangin dahil hinahanap na sila ng mga banal na mandirigma. Naglabas siya ng magic coffin at binuksan ito na nagpalabas ng grupo ng mga tao na nakakulong sa loob. Natakot si Melly nang makita ito, ngunit sinabi ni Grim na ito'y mga sinumpa o mga nakakita sa kasamaan ni Conrad at itinago niya sila upang protektahan mula sa pag-uusig. Hindi siya natutuwa na ang mga taong ito ay pinalabas na mga nawala mula sa pag-atake ng halimaw. At bigla ring lumabas si Doc mula sa kabaong. Pinigilan siya ni Melly na umiyak at napaisip kung paano sila makakatakas mula sa isla kung ganito ang kalagayan ng kanilang grupo. Sinabi ni Grim na wala silang dapat ipag-alala dahil narito na ang kanilang sundo. Pinadala ni Majesty ang kanyang personal na vessel upang kunin ang mga ito. Nagpakawala ang mga tauhan ni Majesty ng paputok upang linlangin ang mga tao at mga banal na mandirigma habang tinatakas nila ang mga wizard. Ang walang malay na si Seth ay napanaginipan ang kanyang mga kaibigan, at nang makita niya ang mga alaala ni Hamelin, kinain siya ng konsyensya na hindi ito nailigtas. Iniisip niya na ang kanyang mga kilos ay nagdulot lang ng kaguluhan sa isla, at galit na tinanong si Piodon sa kanyang isipan kung ano ang ginawa nito sa kanya kanina. Sumagot si Piodon na malapit na siyang mamatay, at iyon lamang ang paraan upang mailigtas siya. Sinabi ni Seth na hindi niya hiniling iyon at nagsisi siya sa pagbabagong anyo at naging halimaw na hindi man lang makilala kung sino ang kanyang mga kaibigan o kaaway. Binanggit niya na nakakita rin siya ng mga kakaibang alaala nang siya'y nasa anyong halimaw at sinisi niya rin si Piodon rito. Ngunit sumagot si Piodon na ang mga alaalang iyon ay kay Seth na nalimutan na lang niya. Tinuro niya ang malabong hamog sa paligid at sinabi na ang mga ito'y kanyang mga alaala na kailangan niyang unti-unting buksan. Nagtanong si Seth kung sino siya at bakit ang dami niyang alam at sinabi ni Piodon na siya ang kanyang nakatatandang kapatid. Nabigla si Seth ngunit sinabi niya na layuan siya nito dahil kailangan niya ng oras na mapag-isa. Isang linggo na ang lumipas sa tunay na mundo at patuloy si Melly at Doc sa pag-aalala tungkol kay Seth dahil hindi pa rin ito nagigising. Habang sila ay nagtatalo kung kailan siya magigising, binuksan ito ang kanyang mga mata. Nakahinga ng maluwag ang kanyang mga kaibigan na makita ito, at habang siya ay bumabangon, napansin niya ang mga benda ni Grim sa kanyang katawan. Naalala ni Doc ang mga trauma nang marinig ang pangalan na iyon at sinabing ayaw na niya itong makita muli, ngunit biglang lumitaw si Grim sa bintana. Sinabi niya kay Seth na ang general na si Torque ay may kapangyarihang mapawalang bisa ang magic, at ang mga pinsala na kanyang ibinibigay ay hindi gagaling sa anumang magic.
Naniniwala si Grimm na maaaring mawala ng silbi ang isang braso ni Seth, at sinabing baka para ito sa ikabubuti ng lahat dahil ang kamay na iyon ay nagdulot ng walang kabuluhang mga karahasan. Gusto rin niyang malaman kung ano ang nangyari sa Rumbletown, at ipinaliwanag ni Grimm na ang mga paladin ang namuno sa pagliligtas at pagsasaayos, ngunit walang balita tungkol sa kinahinatnan ni Conrad. Iniisip ni Seth na ang mga banal na mandirigma ang nagligtas sa bayan sa huli, ngunit buti na lang na ang mga kaibigan ni Hamelin na halimaw ay namumuhay ng payapa sa loob ng akademya. Natutuwa siyang marinig na kahit papaano ay nakatulong siya sa kanila.